Nagising ni Suming ang gold skill para i-upgrade ang anumang kagamitan sa max sa kanyang pangalawang buhay, pero bago ang lahat ng iyon. Sa death den ng na-rank, maraming tao ang nagtitipon. Maraming nakakatakot na bagay doon, kaya sa loob ng mga dekada, hindi ito nasakop. Nagpa siya si Suming na hamunin ito ng mag-isa. Pinatay niya ang pinakamalakas na God-tier aberrant beast, ngunit may isang boses na nagsabing dapat nang tumigil si Suming sa pagkapit sa buhay at ibigay ang divine artifact. Sinasabi niya kay Suming na sumuko na si Suming ay isang bayani ng sangkatauhan at bibigyan nila siya ng mabilis na kamatayan. Idinagdag niya na kung sasabihin ni Suming kung saan niya itinago ang divine artifact, baka iwan pa nilang buo ang kanyang bangkay. Sabi ni Suming, isipin na tinambangan siya sa sandaling natapos niya ang dungsyon para lang nakawin ang divine artifact, kaya ito pala ang plano nila sa simula pa lang. Tawa lang ng tawa ang kalaban. Siya si Zhang Suwan. Habang sumusugod siya, nagbanggaan ang kanilang mga sandata. Muli, sinabi ni Zhang na dapat ibigay ni Suming ang divine artifact alang-alang sa kanilang dating kapatiran. Sabi niya hindi niya ito papatayin at sisirain lang ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos tumawa, sinabi ni Suming na siguro ay naging bulag siya. Mula noong 18 siya, itinuring niyang kapatid si Zhang, lumalaban sa tabi niya sa lahat ng mga taon na ito para isiping hindi niya nakita kung gaano siya talaga kalason. Dahil ang gusto lang ni Zhong ay ang divine artifact. Pagkatapos ay nagsimulang maghanda si Suming ng isang malaki at malakas na magic attack na nagpatulala kay Zhong habang nabubuo ang aura sa paligid niya. Ipinahayag ni Suming na kung gusto nilang matikman ang kapangyarihan ng Divine Ring of Defiance, dapat silang lumapit at kunin ito. Ngunit duda siya kung mayroon sa kanila ang may kakayahan dahil nasa kay Suming na ngayon ang kapangyarihan ng Divine Artifact at hindi sila maaaring kumilos ng padalos-dalos. Ngunit sinabi ni Zhang na isang hakbang na lang ang plano mula sa pagkakabuo. At pagkatapos, sa paglitaw ng isa pang figura, may nagsabi ng pangalan ni Suming. Inihahanda ni Suming ang kanyang ore-infused sword at lubos siyang nagulat sa biglaang paglitaw. Isang babae ang handang umatake, at nagulat siya habang sinasabi na si Xiao Man iyon at tinanong kung ano ang ginagawa niya rito. Dumiretso siya sa kanya at sinabing narinig niyang may nagbabalak laban sa kanya at labis siyang nag-alala. Sabi ni Suming na okay lang at nakuha na niya ang Divine Artifact, ang Divine Ring of Defiance. Sabi niya hindi na sila katapat ngayon. Gayunpaman, may isang bagay siyang hindi maintindihan at tinanong niya kung paano nila nalaman ang kanyang kinaroroonan. Tahimik lang na nakangisi si Zhang habang nagpapatuloy ang babae. Dagdag pa niya, nang makita niyang nagising ang kanyang 9-star talent, alam niyang magagamit niya ito para makuha ang Divine Artifact. Si Suming ay labis na naiinis, sumisigaw siya sa galit na lintik. Pero wala siyang magawa dahil masyado siyang nakulong. Pagkatapos ay nagsimulang sumigaw ang lahat na patayin siya, kunin ang Divine Artifact, at sabay-sabay silang sumugod sa kanya. Bigla, mula sa lupa, may lumitaw na kamay ng kalansay, at pagkatapos ay may dumating na isa pang grupo na nagsasabing huminto ang lahat kasama ang isang skeleton boy na agad umatake sa lahat sa paligid. Nagulat si Suming at nagtanong kung ano ang ginagawa nila rito. Ang babaeng kasama ng skeleton boy ay nagpakilalang si Jiao. Sinabi niya kay Suming na huwag sumuko at hindi niya dapat hayaan ang mga hamak na duwag na ito na makuha ang Divine Artifact. Siya si Jiao, ang necromancer. Nainsulto si Zhang at sinabing isa lang itong taong naghahanap ng kamatayan. Sinasabi niyang may dose-dosenang mga master ang naroroon at kahit na isang emperador pa ang bumaba mula sa langit ay hindi maililigtas si Suming ngayon. Pagkatapos niyan, sinimulan ng lahat na atakihin si Jiao at ang skeleton boy. Sabi ni Jiao, talagang mga pasaway sila. Pagkatapos ay umatake si Zhang na nagsasabing mamamatay ang sinumang hahadlang sa kanyang daan. Agad na binalaan ni Suming si Jiao na bantayan ang kanyang tagiliran. Napansin ni Jiao, ngunit huli na ang lahat habang tumatawa si Zhang matapos isagawa ang kanyang atake. Sinabi niya sa kanya na huwag itong personalin, tinatawag siyang kaklase Jiao. Ngayon ay mas lalong nawasak ang loob ni Suming dahil pati si Jiao ay natalo na rin. Hindi niya man lang siya mailigtas. Pagkatapos ay sinabi ni Zhang na hindi ito ang oras para mag-aksaya ng enerhiya sa pag-aalala sa iba at sinabi kay Suming na maaari na rin siyang mamatay. Itinutok niya ang kanyang espada kay Suming at sinabing ibigay ang Divine Artifact na baka pag-isipan niyang iligtas ang kanyang walang kwentang buhay. Labis na nadidismaya si Suming. Sinubukan niyang kumawala sa mga kadena pero kahit anong gawin niya, hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari at isinumpa silang lahat. Sa sandaling iyon, isang divine level teknike ang sumabog na naging sanhi ng pagsabog ng malaking aura at pagkalat ng usok sa lahat ng dako. Napilitang umatras ng ilang hakbang si Zhang. Sumigaw ang isa pang tao sa gulat na nagsasabing ang kapangyarihang ito ay isang divine level technique. Pagkatapos ay may isang boses na tumawag sa pangalan ni Jiao. Si Suming iyon na sa wakas ay nakakawala na sa mga kadena. Nagmamadali siyang lumapit, hinawakan si Jiao, at tinanong kung bakit siya dumating, sinasabing maraming beses na niya itong binigo. Nag-umapaw siya sa kalungkutan. Sumagot si Jiao sa pagsasabing kung kailangan nilang mamatay, mamamatay silang magkasama. Pagkatapos ay bumaon ang espada sa lupa, at nanumpa si Suming. Sinasabi niya na ngayon, siya, si Suming, ang Diyos ng Katayan, ay nanunumpa na kung muli siyang mabubuhay, hahanapin niya silang lahat at pagpuputol-putulin, tinatawag ang pangalan ni Naren Xiaoman at Zhang Suen.
Nagulat si Xiaoman at tinanong kung ano ang sinusubukan niyang gawin. Agad na naunawaan ni Zhang at sinabing sinusubukan ni Suming na kaladkarin pabalik sa Death Den ang Divine Artifact kasama niya. Nagsimula silang lahat na kumilos ng mabilis nang mapagtanto nilang wala na silang gaanong oras. Sumigaw si Zhang na pigilan siya ng lahat at kunin ang Divine Artifact. Sumagot si Suming sa pagsasabing kung gusto nila ang Divine Artifact, dapat silang lumapit at kunin ito. Sa gayon, tumalon siya kasama si Jiao diretso sa den. Kalaunan, sa isang napakadilim na lugar, hawak ni Suming ang Divine Artifact sa kanyang kamay. Nagtataka siya kung patay na ba siya. Kinapan niya ang kanyang katawan at nagsimulang magtanong kung nasaan siya. Pagkatapos ay nagtaka siya kung ano ang lugar na ito. Bigla, nagsalita ang isang announcer, sinasabing sa ika-127 seremonya ng paggising ng Swanzong First Academy. Matagumpay na napalitan ng kaklase na si Wang Yang ang kanyang propesyon sa isang life profession enchanter na may innate attribute na 3 bituin. Idinagdag ng announcer na karamihan sa mga nagising ngayon ay hindi mga combat profession. Nagkomento ang isa pang boses na ang enchanter ay isang napakakapaki-pakinabang na life profession at hindi magiging mababa ang katayuan nito sa hinaharap. Sa sandaling iyon, sa wakas ay napagtanto ni Suming na nasa seremonya siya ng paggising. Nakaramdam siya ng matinding pamilyaridad at napagtanto niyang bumalik siya sa panahon noong siya ay 18, sa mismong araw ng seremonya ng paggising. Habang nagpapatuloy ang announcer, binabanggit ang estudyanteng kalalabas lang ng matagumpay na paggising, si Fatty Wong Chong. Iniisip ni Suming ang kanyang nakaraang buhay at naaalala na isa rin siyang enchanter. Pagkatapos ay inanunsyo ng announcer ang susunod na paggising, sinasabing matagumpay na nagising ni Li Songyang ang isang combat profession, warrior, na may innate attribute na 2 bituin. Ang lahat ng nangyayari ngayon ay eksaktong tumutugma sa mga alaala ni Suming. Napagtanto niyang mahuhulaan pa niya ang susunod na mangyayari. Habang nagpapatuloy ang mga bagay-bagay tulad ng inaasahan, napangisi siya at napagtanto niyang muli siyang nabuhay. Pagkatapos ay naisip niya si Zhang at ang babaeng iyon at inihanda niya ang kanyang sarili. Napagtanto niya na ang pagkakataong ito na muling mabuhay ay maaaring kalooban ng langit na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong isulat muli ang lahat ng kanyang mga pinagsisisihan. Bigla, nagsigawan ang mga tao habang sumisigaw na isa itong hidden combat profession. Nakita nilang matagumpay na nagising si Zhang Tang bilang isang magic hammer warrior. Labis ang tuwa ni Zhang Tang dahil umabot na sa 8 bituin ang kanyang innate attribute level. Nagsimulang magkomento ang mga tao, sinasabing lumitaw na ang unang hidden combat profession at si Zhang Tang pala yon, ang batang master ng pamilya Zhang. Nabanggit nila na ang kanyang ama ay isang war emperor at ang kanyang ina ay isang magic warrior, kaya puro na ang kanyang lahi sa simula pa lang. Napagtanto rin ni Suming na pareho lang ang taong ito. Pagkatapos ay binati ng announcer ang lahat, sinasabing nakapag-produce ang Swanzong First Academy ng isang 8-star genius ng napakaaga ngayong taon. Bigla, mula sa likod ni Suming may kamay na humipo sa kanya. Sabi ng isang boses, dito lang pala siya at kanina pa siya hinahanap. Agad na nakilala ni Suming ang tao sa likod niya bilang si Jiao. Nagtanong si Jiao kung bakit mukha siyang gulat at kung mayroon bang dumi sa kanyang mukha. Sumagot si Suming na wala lang at gusto lang niya siyang batiin ng maaga. Nagtataka si Jiao at nagtanong kung bakit siya binabati. Naalala ni Suming ang nangyari kanina sa kanyang nakaraang buhay at inisip siya, napansin kung gaano siya kaganda. Sinabi niya sa kanya na wala lang iyon at maintindihan niya kapag umakyat na siya mamaya. Sa kanyang puso, iniisip niya kung gaano kasarap sa pakiramdam na makita siyang muli. Di nagtagal, tinawag na ng announcer ang susunod na kaklase, si Jiao. Halatang nagulat si Jiao at napagtanto niyang siya na ang susunod. Inutusan siya ng announcer na ilagay ang kanyang kamay sa Heavenly Steel. Ginawa nga iyon ni Jiao, at di nagtagal ay nagsigawan na naman ang mga tao, sinasabing lumitaw na naman ito. Inanunsyo ng announcer na nagising ni Jiao ang isang hidden combat profession, necromancer, na may innate level na 7 stars. Muling naghiyawan ang mga tao, sumisigaw na hindi ka panipaniwala at may lumitaw na namang isang hidden combat profession. May nagkomento na sikat talaga ang akademya ngayong taon. Iniisip ni Suming na lahat ay nangyayari ayon sa inaasahan. Di nagtagal, siya na ang sumunod at tinawag ng announcer ang pangalan ni Suming habang humahakbang siya pasulong. Nagsimulang magkomento ang mga tao na 2 hidden profession na ang sunod-sunod na lumitaw at iniisip kung posible ba talagang magkaroon ng pangatlo. Nagduda ang ilan, sinasabing ulila lang naman si Suming mula sa Class 1. Sa mundong ito, na pinamumunuan ng mga awakened ng Blue Star Dragon Country ilang dekada na ang nakalipas, pagdating ng araw ng paggising, bawat taong umabot sa edad na 18 ay maaaring makumpleto ang pagbabago ng propesyon sa pamamagitan ng paglahok sa seremonya ng paggising at maging isa sa mga awakened. Mga nagising. Ang mga nagising ay tuluyang nagpabago sa mukha ng mundong ito. Hindi lang nagkakaroon ang mga nagising ng kapangyarihang kayang baluktutin ang mga patakaran kasama ng yaman at kagamitan para baguhin ang kanilang tadhana, kundi kailangan din nilang harapin ang mababangis na higanteng hayop, nakakatakot na mga dungsyon at hindi mabilang na mga hamon. Sa pagpapatuloy ng iniisip ni Suming, naisip niya na sa kanyang nakaraang buhay bilang isang ulila, nabuhay siya sa pag-asa sa mga relief fund at scholarship. Sa araw ng seremonya ng paggising, napakaswerte niyang pinaboran ng kalangitan at lumitaw pa ang isang celestial phenomenon.
Sa huli, nagising siya na may 9-star innate attribute at ang maalamat na propesyon, God of Slaughter. Sa pagpapatuloy ng kanyang iniisip ni Xuming na ngayon, sa buhay na ito, muli siyang makikita ng lahat sa ibang liwanag. Lahat ay matamang nanonood. Sabi ng announcer, ang ganitong uri ng pagbabago ay maaaring mga hulugan ng pagsilang ng isang henyo na may 9-star o mas mataas pang innate attribute. Nagkomento naman ang isa na ang ganoong kababalaghan ay maaaring senyales ng isa pang hidden profession at iniisip kung posible ba talaga yon, sinasabing masyadong kabaliwan na kung tatlong sunod-sunod. Iniisip ni Xuming sa sarili na hayaan siyang maramdaman muli ang pagbabago ng mga rune na ito. Gayunpaman, bigla siyang may napansing kakaiba at napagtantong ito ang divine artifact, ang Divine Ring of Defiance. Gulat niyang naisip na sumama pala ito sa kanya sa paglalakbay sa panahon. Pagkatapos ay may napansin siyang iba pa at nagtaka kung ano yon. Sa sandaling iyon, sumagot ang system na nagsasabing ang pinakamalakas na class change, ang God's Link system, ay matagumpay na nabind. Inanunsyo ng system na may bagong propesyon na nabind, na matagumpay ang paggising, at nakuha ang mythical profession na Sword God. Ito ay isang mythical profession, Sword God. Halos hindi makapaniwala si Xuming. Higit pa ito sa kanyang inaasahan. Biglang namula ang lahat sa paligid, maging ang mismong test area. Nagulat ang announcer at sinabing sa paglitaw ng ganitong kababalaghan, iniisip niya kung anong uri ng propesyon ang pinapalitan ni Xuming. Nagsimulang magkomento ang mga manonood. Sabi ng isa sa kanila, kung combat profession yan, grabe yon. Pero kung life profession naman, isang ganap na trahedya yon. Umismid ang isa pa at sinabing sa ganitong kababalaghan, imposible itong maging isang life profession. Tahimik na nanonood si Zhang mula sa gilid. Maging siya ay nababalisa na ngayon, iniisip sa sarili kung bakit hindi pa rin gumagalaw si Xuming. Patuloy na lumiliwanag ang pulang ilaw. Iniisip ni Xuming sa sarili na ang awakened profession na ito ay Sword God, hindi ang God of Slaughter mula sa kanyang nakaraang buhay. Napagtanto rin niya na iba ang golden system na ito sa dati niyang taglay. Di nagtagal, lumitaw ang isang notification na nagsasabing na-identify na ang system. Ang target, si Xuming, ay nakumpirma na. Ang awakened profession ay Sword God, at nakuha na ang golden talent na sublimation of all things. Lahat ng ito ay nakakalito para kay Xuming dahil bago ito sa kanya, ngunit napagtanto pa rin niya na mas mataas pa ito sa 9-star profession level na nagising niya sa nakaraang buhay. Nasasabik siya at iniisip na kung ganito nga talaga ang kaso, dapat nitong malampasan ang kanyang God of Slaughter noon. Gayunpaman, lumitaw ang isa pang notification na nagsasabing nagbubukas na ang skill interface at walang kakayahang nagising. Lubos itong ikinalito ni Xuming. Nagmura siya sa kanyang hininga, iniisip kung anong kalokohan ito at nagrereklamo na dapat ay bigyan man lang siya ng isang skill. Kinu-question niya kung paano naging karapat-dapat sa isang golden level ang isang bagay na tulad nito. May isang tao sa karamihan ang nagsimulang magreklamo, sinasabing nagpapabagal si Xuming. Inudyukan siya ng isa pang tao mula sa entablado, tinatanong kung natapos na ba niya ang kanyang profession change. Lalong nag-aalala si Xuming. Iniisip niya na kung walang kahit isang skill na nagising, ano ang pagkakaiba nito sa bago pa man siya magising. Iniisip niya kung pinaglalaruan ba siya ng system. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang notification na nagsasabing natanggap na ang feedback at patuloy siyang gagabayan ng system. Isang requirement para sa identification ang ipinakita na nagpalito kay Xuming. Di nagtagal, napansin niya ang isang singsing sa kanyang kamay. Pagkatapos ay inanunsyo ng notification na matagumpay na na-identify ang Divine Ring of Defiance. Dahil doon, sa wakas ay sumabog ang system na may maningning na gintong liwanag na kumalat sa lahat ng dako. Sumigaw sa gulat ang announcer, sinasabing ang ganoong kalakas na pagbabago ay nangangahulugang kumpleto na ang paggising. Pagkatapos ay lumitaw ang isang malaking asul na bituin na nagpapakita ng numerong 1-0. Tuluyang nawalan ng kompostura ang announcer, hindi makapaniwala na 1-0 ang resulta. Inanunsyo ang pagbabago ng propesyon ni Xuming bilang isang hidden profession. Napansin ito ng isa pang lalaki at sumigaw na ito ay isang innate attribute na 1-0. Nagtataka kung anong klaseng sukdulang halimaw ito. Sabi naman ng iba, ito ang antas ng talento ng isang top scorer. Napabulalas ang isa pa mula sa likuran na akala niya ay sapat nang nakakatakot ang 8-star Magic Hammer Warrior ni Zhang Tang, pero ngayon ay mayroong isang ganap na maxed out na 1-0. Sinabi naman ng announcer na ang taong ito ay tunay na isang taon ng pagpili ng talento para sa akademya. Sabi niya, hindi lang maraming estudyante na may hidden professions ang lumitaw, kundi mayroon ding isang pinili ng langit na may 1-0 innate attribute. Idinagdag niya na bagamat hindi gaanong katangi-tangi ang potensyal ng propesyon na Sword Controller sa kategorya ng Swordsman class, ang pagkakaroon ng 1-0 innate attribute ay nangangahulugan ng walang hangganang potensyal sa hinaharap. Habang sinasabi ito ng announcer, bumalik si Xuming sa karamihan, at agad na namang nagsimulang magkomento ang mga tao. Inanunsyo ng prinsipal na napagdesisyonan niyang bigyan ng parangal si kaklaseng Xuming ng isang set ng mga gamit na tumutulong sa cultivation. Gayunpaman, nagsimulang magbulungan ang ilang tao na isa lamang itong Sword Controller at sayang lang ang innate talent. Hayagan namang sinabi ng iba na ang Sword Controller ay itinuturing na pinakamababa sa kategorya ng Swordsman class.
Sa sandaling iyon, tumakbo si Jiao papalapit kay Suming, tinatawag ang kanyang pangalan at binabati siya. Sumagot si Suming at binati rin si Jiao. Sabi ni Jiao, puro kalokohan ang sinasabi ng iba at ang makapagpagising ng isa 0-star na talento ay tunay na kamangha-mangha. Idinagdag niya na bagamat medyo mahina ang propesyon na sword controller sa mga unang yugto, naniniwala siyang sa talento ni Suming, hindi ito magiging problema. Nagpasalamat si Suming kay Jiao at sinabi sa kanya na hindi niya dinamdam ang kanilang mga sinabi. Sabi niya, ang reaksyon nila ay eksakto sa gusto niya. Medyo nalito si Jiao dito, ngunit patuloy lang na nanood si Suming sa eksena sa unahan. Di nagtagal, isa pang anunsyo ang ginawa para sa susunod na kaklase. Naging sabik ang lahat at nagsimulang maghiyawan, sinasabihan siyang galingan at pinupuri kung gaano siya kaganda. Inanunsyo ng announcer na ang susunod na kaklase ay si Ren Xiaoman. Maging si Zhang ay nag-cheer sa kanya, sinasabing kaya niya yon. Malakas siyang sinuportahan ng mga tao, tinatawag si kaklaseng Xiaoman. Nagkomento si Jiao na sikat talaga si kaklaseng Xiaoman at inaasahan na yon sa isang campus beauty. Gayunpaman, biglang nagsimulang maglakad palayo si Suming. Tinawag siya ni Jiao, sinasabing hindi pa tapos ang seremonya at malapit nang magising si kaklaseng Xiaoman. Sumagot si Suming na hindi siya interesado. Iniisip niya ang nangyari sa kanyang nakaraang buhay. Iniisip niya na sa kanyang nakaraang buhay, ginamit ng babaeng iyon ang kanyang talento at, sa huli, hindi nag-atubiling pagtaksilan siya. Patuloy niya itong iniisip at ipinapaalala sa sarili na nasabi na niya ito dati. Sumusumpa siya sa kanyang puso na maghihiganti siya habang umaakyat si Xiaoman sa entablado. Kalaunan, sa mga kalye ng lungsod, napagtanto ni Suming na sa buhay na ito, lahat tungkol sa pang-araw-araw na buhay ay tila hindi nagbago maliban sa kanyang awaken profession. Pagkatapos ay napansin niya ang isang skill na tinatawag na total concealment. Ipinaliwanag ng notification na ito ay isang maalamat na skill na tinatawag na return to true self na may kakayahang itago o isulat muli ang sariling impormasyon tulad ng kagamitan, propesyon, mga skill, at marami pa. Naging napaka-interesante nito para kay Suming at patuloy niya itong tinitingnan. Napagtanto niya na isa ito sa 4 na skill na dinala niya pabalik mula sa kanyang nakaraang buhay sa pamamagitan ng singsing. May isa pang notification na lumabas na nagsasabing ang Divine Artifact, ang Divine Ring of Defiance, ay naglo-load. Sinasabi nito na namanan niya ang isang bahagi ng mga skill mula sa God-slaying profession at isang bagong profession, ang Sword God, ang naitatag. Naisip ni Suming na sa mga skill ng God of Slaughter, maraming makapangyarihang katangian ang nakakabit na ngayon sa kanya. Iniisip ni Suming na inosente ang isang ordinaryong tao, ngunit nagiging krimen ang pag-ingat ng isang singsing na jade. Upang maiwasan na magamit muli ng iba tulad sa kanyang nakaraang buhay, at dahil hindi pa sapat ang kanyang kasalukuyang lakas, napagtanto niya na dahil hindi maitatago ang isang 0-star na talento, dapat niyang itago ang impormasyon tungkol sa kanyang Sword God profession. Iniisip niya na ang pagkakataong ito na muling mabuhay ay dapat samantalahin ng husto. Batay sa kanyang karanasan sa nakaraang buhay, alam niya na isang araw pagkatapos ng awakening ceremony, darating ang Novice Donjon Challenge. Para sa kanya, hindi hamon ang Novice Donjon. Upang mas mabilis na mag-level up at makakuha ng mas magandang equipment, nagpasya siyang dapat niyang labanan ang pinakamahirap na boss. Bago yon, alam niyang kailangan niyang makakuha ng magandang sandata. Hindi nagtagal, nakarating siya sa isang malaking gusali. Kasabay nito, magkasama si Zhang at Xiaoman sa ibang lugar. Nagrereklamo si Xiaoman na napakasama talaga ni Zhang, sinasabing kaninang umaga lang natapos ang awakening ceremony, at ngayon ay dinadala na niya ito sa isang lugar na tulad nito. Nagdadabog si Zhang at sinabing huwag nang pag-usapan ang awakening ceremony, nagrereklamo na tuluyang inagaw ni Suming ang kanyang eksena. Sinabi ni Xiaoman sa kanya na huwag magalit. Sabi niya, bagamat isa lang sword controller si Suming, masyadong mataas ang mga attribute na nagising sa kanya at siguradong malaki ang magiging pakinabang sa kanya sa hinaharap. Napatigil si Zhang at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Ipinakita naman ni Xiaoman ang kanyang telepono at sinabing tingnan niya. Nag-react si Zhang, nagtatanong kung ano ito. Ipinaliwanag ni Xiaoman na kung lalapitan niya at papainin ng kaunti si Suming, siguradong kakagatin nito ang pain at magiging kapaki-pakinabang sa kanila sa hinaharap. Sa ibang lugar, sa loob ng isa pang mataas na gusali, isang babae ang magiliw na bumabati sa mga customer sa weapon shopping area sa 12th floor at hinahangad na maging masaya ang pamimili ng lahat. Naisip ni Suming na ito na nga ang lugar. Napansin niya na tila tapos na ang mga awakening ceremony sa mga kalapit na paaralan at ang mga awakened student ay naghahanda na para sa Novice Donjon Trial bukas. Isa sa mga estudyante sa malapit ang tuwang-tuwang nagkomento na ito ang pinakabagong modelo mula sa mga advertisement at sinabing gustong-gusto niya ito. Bumuntong hininga ang isa pang estudyante at sinabing kalimutan na lang, ipinapaliwanag na ang mga awakened student na tulad nila ay hindi kailanman makakabili ng ganoong kamahal na sandata. Dagdag pa niya, kailangan na lang nilang umasa sa kanilang mga awakened abilities, magpakahirap sa trabaho, at kumita ng pera sa hinaharap. Biglang may itinuro ang isa pang tao at sinabing iyon ang Tyrant's Frigid Sword. Ipinaliwanag niya na kamakailan lang ito ginawa ng isang napakataas na level na Great Swords class player at sinabing hindi siya makapaniwalang nasa merkado na ito.
Nagkomento ang isa pang tao na ang presyo ay 1,000,000 advent coins at sinabing sobrang mahal nito. Sumagot ang iba na, syempre, dahil hanggat tinatamaan ng espada ang target, kaya nitong tuluyang i-freeze ang dugo sa loob ng isang halimaw. Namanghang bulalas ng iba na isa itong diamond grade na sandata. Gayunpaman, iniisip ni Xuming na peke ang sandatang ito. Naaalala niya na sa kanyang nakaraang buhay, ang grupo ng mga mangangalakal na nagbenta ng mga peking ito ay nahuli lahat kalaunan. Sakto naman, may biglang nagtanong kung siya ba si classmate Xuming. Isang babae. Nagtanong si Xuming kung sino siya. Sinabi niyang hindi pa siya nakakapagpakilala at ipinakilala ang sarili bilang si Jiang Lan, ang vice director ng Jiangjin Conglomerate, bago ibigay sa kanya ang kanyang business card. Agad na sumagot si Xuming na sa tingin niya ay hindi niya ito kilala. Bigla, sinabi niya na sa ngalan ng Jiangjin Conglomerate, sasagutin niya ang lahat ng kanyang gastos sa tindahan ngayon. Dagdag pa niya, umaasa siyang mapagbibigyan siya ni Xuming sa isang pabor. Nagtataka si Xuming kung anong klaseng pabor ang gusto niya. Pagkatapos ay sinabihan niya ang isang tao na ilabas ang litrato. Agad namang may nag-abot nito sa kanya at sinabing tingnan niya. Ang litrato ay nagpapakita ng isang magandang babae. Ipinaliwanag ni Jianglong na ang babae ay ang kanyang nakababatang kapatid, si Jiang Yongqing, na nag-aaral sa parehong paaralan ni Xuming at matagumpay ding nagising kaninang umaga. Sabi niya, masusi na niyang inimbestigahan ang balita tungkol sa paggising ni Xuming ng isang-isa zero-star talent. Dagdag pa niya, sa kanyang talento, hindi dapat maging masyadong mahirap ang Novice Dongjun bukas. Binanggit din niya na tanging mga bagong awakened profession changers lang ang maaaring pumasok sa Novice Dongjun. Sabi niya, umaasa siyang makikipag-team up si Xuming sa kanyang kapatid at poprotektahan ito habang kinukumpleto ang hamon. Pagkarinig nito, natigilan si Xuming sandali. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, sinabi niyang tumatanggi siya at hindi siya interesado. Nagulat ang babae at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Sabi niya, basta't pumayag siya, maaari siyang pumili ng anumang sandata sa tindahan. Nalilito ang mga tao sa paligid nila at nagbubulungan, nagtataka kung talagang tumanggi siya. Sinabi ni Jiang Lan na bilang isang kapwa estudyante at isang mahirap na estudyante na kalilipas lang maging awaken, hindi niya dapat tanggihan ang alok nito. Kalmadong sumagot si Xuming at nagtanong kung ganoon ba. Tapos sinabi niya na kung ganoon, gusto niya yon habang itinuturo ang isang napakamahal na item. Ito ang Frosty Array Cold Sword na nagkakahalaga ng 1,000,000 advent coins. Napasinghap ang mga tao at nagsimulang sabihin na sobra-sobra ang kanyang hinihiling. Kahit si Jiang Lan ay nagulat. Galit siyang nagtanong, tinatanong kung sinasadya ba niyang pahirapan siya, at kung sa tingin ba niya ay karapat-dapat siya sa 1,000,000 sa kanyang kasalukuyang estado. Sabi ni Xuming, hindi ba't siya ang nagsabing maaari siyang pumili ng kahit ano at kung ayaw niya, kalimutan na lang nila. Dagdag pa niya, maraming bagay kung saan pwedeng gumamit ng shortcut gamit ang pera at sinabihan siya na paghandain na lang ng husto ang kanyang kapatid para sa Novice Dongjun test bukas. Suminghal si Jiang Lan at sinabing interesante siya. Sinabi niyang ituturing nilang kasalanan nila ito sa kanya sa pagkakataong ito at sinabihan ang lahat na umalis. Nagulat na bumulong ang isang tao sa malapit, sinasabing pinaglaruan talaga ng lalaking iyon ang mga taga-Jiangjin Conglomerate. Walang pakialam si Xuming at simpleng tumingin lang sa kanyang telepono. May mensahe mula kay Ren Xiaoman. Sinasabi sa mensahe na laging may gusto si Xuming sa kanya at nagbago na ang kanyang isip. Sabi niya, gusto niya itong makita ngayong gabi sa rooftop ng gusali ng paaralan. Naisip ni Xuming sa sarili na ito ang eksaktong mensahe tulad ng dati. Kahit na hindi niya nagising ang god-slaying profession sa pagkakataong ito, ganoon pa rin siya. Naisip niya na hindi talaga nagbago si Ren Xiaoman at naalala kung paano nag-react ang kanyang sarili sa panahong ito sa nakaraang buhay niya. Pagkalipas ng ilang sandali, nag-reply siya at sinabing, sige, magkita sila roon. Pagkatapos ay nagpaalam na siya. Magalang na sumagot ang isang saleswoman at nagtanong kung paano siya matutulungan. Nagtanong si Xuming kung ito ba ang mga raw sword stone na maaaring random na maglabas ng mga dekalidad na sandatang espada. Kinumpirma niya na yun nga, ipinapaliwanag na ang mga raw weapon stone na ito ay may pagkakataong maglabas ng mga silver grade na sandata. Dagdag pa niya, lahat ay nakabase sa probabilidad at binalaan siya na karamihan sa mga raw stone ay naglalabas lang ng pinakamababang grade na mga sandata. Sinabi niya sa kanya na pag-isipang mabuti bago bumili. Sumagot si Xuming na ito mismo ang gusto niya. Nagtataka ang babae habang nagsisimula siyang kumuha ng ilang bato. Ipinaliwanag niya na kumpara sa pagbili ng silver weapon sa mataas na presyo na malapit ng maluma, ang pagsusugal para sa isa rito sa murang halaga ang pinakaangkop na opsyon. Sa kanyang puso, iniisip ni Xuming na sa halip na tawagin itong sugal, dapat niyang sabihin na nakikita niya ang data sa loob ng mga batong ito. Napagtanto niya na lahat ng ito ay dahil sa pangalawang skill na iniwan ng kanyang God's Link mula sa kanyang nakaraang buhay, ang Eye of Insight. Naaalala niya na ang Eye of Insight ay isang legendary skill sa ilalim ng Return to True Self, na nagbibigay sa gumagamit ng tunay na pananaw, na nagpapahintulot sa kanilang makita ang pangunahing impormasyon ng lahat ng bagay. Iniisip ni Xuming na perpekto ito. Kumpara sa mga ordinaryong silver weapon na nagkakahalaga ng libo-libo o kahit daan-daang advent coins, ang makakuha ng isa ngayon sa halagang 50 lang ay sobrang sulit.
Perpektong akma ito para sa kanya ngayong bumalik na siya sa pagiging isang mahirap na estudyante. Bigla, napansin ng isa pang lalaki si Suming at sinabing hindi ba't iyan ang bata na tumanggi sa pamilya Zhang at sa conglomerate. Nagtanong siya kung ano ang hawak ni Suming sa kanyang kamay. Agad silang lumapit at inasar siya, sinasabing hindi ba't isa yan sa mga basurang raw weapon stone na ginagamit sa pagsusugal ng mga sandata. Sumingit ang isa pang tao at sinabing akala niya ay isang bigatin si Suming na may malaking tiwala sa sarili. Tinatanggihan ang alok mula sa isang conglomerate para lang pumunta rito at maglaro ng mga basurang bato. Tumawa siya at nagtanong kung tanga ba si Suming. Bumuntong hininga lang si Suming. Sa kanyang puso, iniisip niyang kilala niya ang taong ito. Naalala niya na siyang ding ito, ang mayamang bata na dalubhasa sa pambubuli sa mga estudyanteng mababa ang katayuan sa kanyang nakaraang buhay at iniisip kung gaano siya kainis. Nagsalita si Suming at sinabi sa kanila na sila ang kinakausap niya. Nag-react ang iba ng may pagkalito at nagtanong kung ano ang gusto niya. Kalmadong nagtanong si Suming kung kaya nilang tumaya ng 5,000 advent coins na makakakuha siya ng silver na sandata. Nagkatinginan sila, natahimik sandali, at saka humagalpak sa tawa. Kinutya nila siya, sinasabing tanga talaga siya, at ang mga ganitong raw weapon stone ay may 79.7 na tsansang maging basura. Sabi nila, ngayon lang sila nakakita ng taong gustong-gustong mamigay ng pera at patuloy na tumawa. Ngumiti lang si Suming at sinabing titingnan nila kung sino ang magbibigay ng pera kanino. Agad namang sumang-ayon ng iba, sinabing ayos na at bubuksan na nila ngayon din, binalaan siyang huwag na huwag mag-isip na umatras. Isang notification ang lumitaw na nagkukumpirma sa pagbubukas ng Rowstone. Muling kinutya si Suming ng isang tao sa likuran nila, sinabing titingnan nila kung makakapaglabas ba ng 5,000 advent coins ang isang pobreng tulad niya. Sa sandaling iyon, inactivate ni Suming ang kanyang skill na Eye of Insight. Sa kanyang isipan, malinaw niyang nakikita ang resulta. Kalmado niyang sinabing lumabas ka na. Gulat ang lahat sa paligid, hindi makapaniwala sa kung ano ang malapit ng lumitaw. Hindi nagtagal, isang kamangha-manghang sandata ang lumitaw, na labis na ikinagulat ng lahat ng nanonood. Lumitaw ang isang notification na nagsasabing nakuha ang isang sandata, Black Aron Crimson Edge Sword, Low-Grade Silver. Ang espesyal na epekto nito ay Blood Drinker, na nagpapahintulot sa espada na sipsipin ang dugo ng mga sugatang halimaw para pagalingin ang mga sugat ng may hawak nito. Hawak ang sandata sa kanyang kamay, nagkomento si Suming na napakagandang sandata nito. Sa kanyang puso, iniisip niyang tamang-tama ito para sa date mamayang gabi. Lubos na nagulat ang mga mayayaman. Sabi nila, sinuwerte lang talaga siya. Kalmadong sinabi ni Suming na hindi masama ang espadang ito at may lifesteal effect pa, kaya hindi na niya kailangan ng healer. Hindi nagtagal, isang notification ang lumitaw na nagsasabing nakuha niya ang Shen Steel Sword, Silver Grade, na may lifesteal effect na plus 0%. Natulala ang mga mayayaman. Pagkatapos ay pinaalalahanan sila ni Suming na ang pustahan ay pustahan at kukunin na niya ang 5,000 advent coins, tinanong kung may problema sila roon. Ilang sandali lang, nakumpleto na ang paglilipat ng pera. Sinamaan siya ng tingin ng isa sa mga mayayaman at sinabing tatandaan niya siya. Kaswal na sumagot si Suming na sa susunod, huwag silang basta-basta makikipagpustahan sa iba. Isang babae sa malapit ang nagkomento nang hindi makapaniwala na nasa gitna ang stats at ilang taon na mula nang may nakakuha ng sandata mula sa raw weapon stone sa tindahan. Magalang na nagtanong si Suming kung maaari rin siyang makakuha ng katugmang kaluban. Idinagdag niya na kung tama ang pagkakatanda niya, eksaktong 5,000 coins ang halaga nito. Nagmamadaling sumang-ayon ng babae at sinabing sumunod sa kanya para pumili ng kaluban. Samantala, isang lalaki sa likuran nila ang nagsabi sa lahat na magsialisan na, sinasabing masyadong swerte ang batang ito at dapat na silang umalis. Isa pang notification ang lumitaw na nagsasabing nakuha ang isang silver grade na kaluban na may epektong bawasan ang pagkasira ng sandata ng 50%. Nasiyahan si Suming sa pag-isip na sa pamamagitan ng kaluban, mababawasan niya ng malaki ang pagkasira ng kanyang sandata dahil wala siyang sapat na pondo para palitan ito sa lalong madaling panahon. Nagpasalamat ang babae sa kanyang pagtangkilik. Pagkatapos ay lumitaw ang isang notification na nagtatanong kung bubuksan ba ang Hidden Weapon Materialization function. Tumanggi muna si Suming, sinabing kukunin niya ang sandatang ito at itataas muna ng isa pang grado. Kalaunan, sa ibang lugar kung saan kaswal na nag-enjoy sa sports ang mga tao, lubos na abala si Suming sa pagtitig sa kanyang magandang espada. Naisip niya na sa buhay na ito, kahit nag-awaken siya bilang isang sword god, wala pa siyang kahit isang magagamit na profession skill. Gayunpaman, napansin niya na sa profession talent tree, mayroong isang napakalakas na original na talent na tinatawag na sublimation of all things. Ipinaliwanag ng isang notification na kayang i-upgrade ng talent na ito ang kalidad ng anumang luot, kabilang ang mga combat skill, equipment, scroll, at iba pa. Ang bawat item ay maaari lamang masublimate ng direkta o hindi direkta ng isang beses. Nagpapasalamat si Suming sa pag-iisip na sapat na ang pagkakaroon ng talent na ito. Naniniwala siyang tunay itong karapat-dapat sa ginintuang dakilang propesyon na kinakatawan ng Sword God. Sa wakas, isa pang notification ang lumitaw na nagsasabing na trigger na ang talent na sublimation of all things. Matagumpay ang weapon sublimation at isang bagong epekto ang nakuha. Bloodthirst. Lalo pang lumakas ang kaluban.
Kasunod nyon, isang notification ang lumitaw na nagsasabing ang Shen Steel Bloodthirst Sword ay na-upgrade sa high-grade silver na may Blood Drinker effect. Nangangahulugan ito na kapag nalock na ng espada ang isang target, maaari nitong sipsipin ang dugo ng target sa pamamagitan ng pag-atake o direktang kontak para pagalingin ang mga sugat ng may hawak nito. Dagdag pa, ang epekto ng Bloodthirst ay nangangahulugan na matapos pumatay ng halimaw gamit ang espada, pansamantalang tataas ng 5 puntos ang lahat ng stats ng may hawak nito sa loob ng 30 segundo. Naisip ni Xuming na pagkatapos pumatay ng kalaban, makakakuha siya ng pansamantalang buff na magpapalakas sa lahat ng kanyang stats, at para sa kanya ay hindi ito masama. Pagkatapos ay sinabi niyang buksan ang Hidden Weapon Materialization function, naniniwalang magiging mas madali na ang Novice Dungeon bukas. Kalaunan, sa ibang lugar na napakadilim, dala ni Xuming ang kanyang espada habang papunta sa bubong. Sa rooftop, lumitaw si Xiaoman at sinabing nandito na rin siya sa wakas at sinabing huli na siya. Gayunpaman, biglang may napansin si Xiaoman na ikinagulat niya. Nakita niya ang espada, isang napakalaking espada, at napasigaw. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Natahimik sandali si Xuming at saka kalmadong sinabing nandito siya para maghiganti. Naaalala pa rin niya ang nangyari noon. Natulala si Xiaoman at tinanong kung anong paghihiganti ang ibig niyang sabihin at kung ano ang pinagsasabi niya. Sinabi niyang tinanggap niya ang pag-amin niya at ipinakita ang kanyang telepono. Nasa screen ang mga mensahe kung saan tinanong niya kung nandyan siya at sinabing may gusto siyang sabihin sa kanya. Ipinakita niya kung paano siya nagtanong kung ano yon at kung paano siya sumagot na matagal na niya itong gusto at tinanong kung maaari ba silang lumabas. Sabi niya, kaya siya ang unang nagyaya sa kanya at inakusahan siya ang gustong makipag-date, tapos ngayon ay sasaktan siya. Patuloy na tahimik na nag-iisip si Xuming. Pagkatapos ay bahagya siyang tumawa at sinabing lahat ng iyon ay sa nakaraang buhay niya. Sa kanyang puso, iniisip niya kung paano siya, ang school beauty, ay palaging isang kilalang tao. Naalala niya na bilang isang ulilang hindi nakatanggap ng atensyon, habang lumalaki, hindi niya naisip na magkakaroon siya ng pagkakataong makasalamuha ang isang tulad niya. Patuloy na iniisip ni Xuming na hindi niya kailanman inakala na sa ikalawang araw pagkatapos ng awakening ceremony, magiging ganito ang mga bagay. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan na niya ang nangyayari. Lumapit si Xiaoman at tinanong kung masama ba ang pakiramdam ni classmate Xuming. Patuloy na iniisip ni Xuming na siya pa pala ang unang magpapakita ng pag-aalala. Galit na sinabi ni Xuming na mula sa araw na iyon, natanggap niya ang pag-aalagang pinangarap niya sa buong buhay niya, mga pag-amin, pakikipag-date, at malapit na pakikipag-ugnayan, at iyon ang mga panahong pinaka-pinahalagahan niya. Pero sinabi niyang peke lang ang lahat. Sinabi niyang alam niya ang lahat ng maruruming pakikitungo niya kay Zhang Tang at na sinusubukan lang niyang gamitin ang kanyang talento at kakayahan. Agad na sumagot si Xiaoman at sinabing naglalakas loob siyang magsalita ng kalokohan. Sumagot si Xuming na alam niya kung nagsasalita siya ng kalokohan o hindi. Sinabi niya na ang maganda at mahinhing Ren Xiaoman na nakikita ng lahat ay isang kasinungalingan at nasa katotohanan, siya ay mayabang, kasuklam-suklam, at walang hiya. Hindi makapaniwala si Xiaoman sa naririnig. Sinabi niyang wala siyang alam at kinutya siya sa pagiging ulila. Sinabi niya na kung hindi naging mahalaga ang kanyang talento, hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong makausap siya. Galit siyang nagtanong kung paano niya nagawang tawagin siyang ganoon at idineklara na hindi siya palalampasin ni Zhang Tang. Ngumisi si Xuming at sinabing sige lang. Idinagdag niya na dapat mas mag-alala siya kung paano makakaapekto sa malinis at inosenteng imahe na pinaghirapan niyang panatilihin ang kwento nila ni Zhang Tang, ang mga kasuklam-suklam na magkasintahan. Nang mapagtanto ito, nagmura sa galit si Ren Xiaoman. Hinawakan niya ang espada sa kanyang kamay at umatake. Kalmadong sinabi ni Xuming na tulad ng sa nakaraang buhay niya, ginagawa na naman niya ang eksaktong parehong bagay. Bigla na lang, nagsimulang maglabas ng pulang aura ang espada. Nalilito si Xiaoman at naglabas ng tunog ng di paniniwala. Sumagot si Xuming na gusto niya ang mga patalikod na pag-atake at inaasahan na niya ito. Sa sandaling iyon, isang notification ang lumitaw na nagsasabing na-activate na ang sandata at epektibo na ang Blood Drinker. Ipinaliwanag nito na kapag nalock na ng espada ang isang target, maaari nitong sipsipin ang dugo ng target sa pamamagitan ng pag-atake o kontak para pagalingin ang mga sugat ng may hawak nito. Sinabi ni Xuming na nakahanda na ang bitag mula pa sa simula, mula sa sandaling ginawa niya itong target. Nang sa wakas ay naintindihan ni Xiaoman ang nangyari, sumigaw siya sa takot tungkol sa kanyang mukha, sinasabing nasira na ito. Malamig na sinabi sa kanya ni Xuming na siya ang may gawa nito sa sarili niya at mayon na ang oras para sa kanyang paghihiganti. Sinabi niyang maaari niyang ipapatay siya kay Zhang Tang kung gusto niya dahil iyon ang lalaking ipinagkanulo niya sa kanya. Hawak ang espada sa kanyang kamay, tumalikod si Xuming at nagsimulang maglakad palayo. Habang paalis, sinabi niya sa kanya na bumalik at sabihin kay Zhang Tang na malugod siyang tinatanggap na makipag-ayos sa kanya anumang oras. Sinabi niya na ang sampal ngayon ay dapat ituring na personal niyang ibinigay at pinuputol din nito ang pag-aalala na dati niyang pinahahalagahan. Sinabi niya sa kanya na tanggapin ito bilang isang regalo. Sa sandaling iyon, isang notification ang lumitaw. Naklista rito ang ilang mga reward, kabilang ang isang marrow strengthening pill, isang combat suit gift pack,
at isa 0,000 Advent Coins. Ipinaliliwanag ng notification na ito ay isang novice gift pack na para lamang sa estudyanteng si Xuming na may isa 0 star talent na iginawad ng paaralan bilang gantimpala. Sinasabi rito na umaasa silang magagamit niya ito ng maayos at makamit ang magagandang resulta sa Novice Dongjun. Ang mensahe ay nilagdaan ni Principal 1. Iniisip ni Xuming na tulad ng inaasahan sa kanyang isa 0-star golden talent, maaari na siyang matuto ng bagong talent sa level 2 pa lang. Iniisip niyang ipapakita niya sa kanila kung ano ang kaya niya sa Novice Dongjun ngayong araw. Kalaunan, sa Novice Dongjun area ng Xiangjing First Academy, isang malaking grupo ng tao ang nagtipon. Lahat ay nag-uusap at hindi mapakali. Naroon din si Xuming at hindi nagtagal ay nagsimulang lumapit ang mga tao sa likuran niya. Isa sa kanila ang nagtanong kung maaari bang makipag-team up sa kanila si classmate Xuming. Sabi niya na sa potensyal ng isa 0-star talent ni Xuming at sa tulong ng Novice Gift Pack mula sa principal, kahit bilang isang sword controller, magiging madali lang ang pag-clear sa Novice Dongjun at nakiusap silang sumama sa kanya. Idinagdag ng isa pa na kayang punan ng kanilang mga propesyon ang mga kahinaan ng isang sword controller na magpapahintulot sa kanila na magtulungan at mapataas ang contribution value na kanilang makukuha. Iniisip ni Xuming na kahapon lang, ang parehong grupo ng mga tao ay minamaliit ang kanyang propesyon, at para sa kanya ay nakakatawa kung gaano sila kapragmatiko. Magalang siyang tumanggi at sinabing mayroon na siyang team. Sa sandaling iyon, nagulat na lumapit si Jiao at sinabing may team na si Xuming. Sabi niya, maaga siyang pumunta sa pag-asang siya ang unang makikipag-team up sa kanya. Sinabi ni Xuming kay Jiao na huwag siyang magkamali ng pagkakaintindi. Ipinaliwanag niya na ang balak niyang hamunin ay hindi para sa ordinaryong contribution reward. Sinabi niya na kung makikipag-team up sa kanya si Jiao, mag-aalala siyang masaktan ito dahil balak niyang hamunin ang Dongjun ng mag-isa. Natigilan si Jiao at sinabing naintindihan niya. Pagkatapos ay nagpaalam si Xuming, si estudyante Xuming. Nagpakilala siya bilang si Yanji mula sa Class 4 at sinabing ang kanyang awakened talent ay ang 9-star Demon Hunting Ranger. Tinanong niya kung gusto bang sumali ni Xuming sa kanilang team. Iniisip ni Xuming na naalala niya si Yanji. Sa dati niyang buhay, si Yanji ay isa ring 9-star awakened tulad niya. Kahit na mahinahong tumanggi si Xuming, agad na humakbang si Jiao at sinabing nakipag-team up na sa kanya si classmate Xuming at sinabihan si Yanji na huwag na siyang abalahin. Humingi ng paumanhin si Yanji, sinabing hindi niya alam at pasensya na sa abala. Pagkatapos ay bumaling si Jiao sa iba at sinabihan ang lahat na umalis na at maghiwa-hiwalay. Habang pinapanood ito, iniisip ni Xuming na talagang maaasahan si Jiao. Naramdaman din niya na malapit nang magbukas ang Dongjun. Biglang lumitaw ang isang notification at umalinggaw ang isang anunsyo sa buong lugar na nagsasabing, "Atensyon mga estudyante, opisyal nang nagsimula ang 127th Novice Dongjun Challenge." Agad na nag-react si Xuming at sinabing, "Nagsisimula na." Pagkatapos ay muling nagsalita ang announcer at humingi ng paumanhin, sinabing bilang principal, nakatulugan niya at hindi nakarating sa simula para palakasin ang kanilang loob. Ipinaliwanag niya na maaari lang siyang mag-livestream mula sa bahay para ipaliwanag ang mga patakaran ng Novice Dongjun. Sinabi niya na ang 127th Novice Dongjun Challenge ay isang pagsubok na kailangang pagdaanan ng mga bagong awakened na estudyante ngayong taon. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaliwanag na ang bawat estudyante ay nakarehistro na at makikilala sila sa sandaling pumasok sila sa Dongjun. Sa loob ng Dongjun, bawat challenger ay makakakuha ng mga puntos at settlement rewards batay sa kanilang individual na kontribusyon sa panahon ng challenge. Upang matiyak ang mas mataas na survival rate, sinabi niyang mas mabuting hamunin ang Dongjun ng pangkatan. Idinagdag niya na hanggat makumpleto nila ang Dongjun sa loob ng araw, matatapos na nila ang unang Dongjun Challenge ng kanilang buhay pagkatapos ng awakening. Pagkatapos ay sinabi ng announcer na dumating na ang sandaling magpapasya sa kanilang kapalaran at tinanong kung handa na sila. Sa sandaling iyon, lumingalinga si Jiao na may pagkalito at nagtaka kung nasaan si Xuming, sinabing hindi niya ito mahanap kahit saan. Nang walang anumang pag-aatubili, idineklara na opisyal ng bukas ang Dongjun. Agad-agad, sumugod ang lahat papunta sa pasukan. Bigla, may nakapansin na may isang tao nang nakapasok at sinabing napakabilis noon. Kinumpirma ito ng isa pang tao, sinabing nakita rin nila at iyon daw ang isa 0-star na si Xuming. Sa loob ng Dongjun, masaya at nasasabik si Xuming. Iniisip niya na ang Novice Dongjun na ito ay napakapamilyar at bigla siyang nakaramdam ng nostalgia. Naaalala niya na noon, pareho siyang takot at nasasabik, walang ingat na tumatakbo kung saan-saan para lang makakuha ng mas maraming contribution value. Iniisip niya ang mga profession holder ng Blue Star at nararamdaman niyang malapit nang magsimula ang multiversal slaughter. Alam niyang ang lugar na ito ay puno ng panganib at oportunidad. Para makaalis sa lugar na ito at makatanggap ng mga reward, kailangang makumpleto ng mga challenger ang pagsubok. Naaalala rin niya na bukod sa pagkuha ng sapat na contribution value sa pamamagitan ng pagpatay sa regular na boss, mayroon pang isang mas mahirap na paraan. Iniisip ni Xuming na sa buhay na ito, pipiliin niya ang mas mahirap na hamon na siyang patayin ang ultimate hidden boss. Pinatatag niya ang kanyang sarili at inisip, parating na ako.
Hindi nagtagal, hindi mabilang na mga insekto at hayop ang gumagala sa kadiliman ng Raging Tide Forest, isang level na lugar. Inobserbahan ni Suming ang kanyang paligid at inisip na ang mapa ng Novice Dongjun ay random bawat taon. Ang lugar na ito ay ganap na naiba sa mapa na nakaharap niya sa kanyang dating buhay. Napagtanto rin niya na lahat ng Dongjun portal spawn points ay random, ibig sabihin iba-iba ang pagpaplano ng ruta para sa bawat challenger, at magkakaiba rin ang mga halimaw na makakaharap nila. Isang tree monster ang nakatayo sa di kalayuan. Iniisip ni Suming na ang isang ito ay isang elite monster. Bagamat ito ay hindi gumagalaw tulad ng isang puno, kung ang mga baging nito ay makakapit sa isang target, ang biktima ay hihilahin papasok sa nagliliyab na butas sa ulo nito at lulutuin ng buhay. Iniisip niya na ang kanyang layunin ay hamunin ang hidden boss, kaya hindi na kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikipaglaban sa mga magugulong halimaw na ito. Ipinaalala niya sa kanyang sarili na ang dahilan kung bakit siya nagmadaling maging una sa Dongjun ay para ma-scout ng maaga ang ruta at mahanap ang kailangan niya para hamunin ang hidden boss. Iniisip niya na bagamat nagbabago ang mapa ng Dongjun bawat taon, ang paraan para labanan ang hidden boss ay hindi. Kung mas maraming tao ang papasok mamaya, magiging mas mahirap na tipunin ang mga kinakailangang item. Dahil doon, nagsimula siyang magmadali para mangolekta ng mas marami pang item, pinipilit ang sarili na kumilos ng mas mabilis. Kalaunan, 7:30 ng umaga, mas maraming challenger ang pumasok sa Dongjun. Maingat silang tumingin sa paligid. Sabi ng isa sa kanila, mukhang walang ibang challenger sa malapit. Sumang-ayon ang isa pa at sinabing dahil tahimik, dapat ay ligtas muna sa ngayon. Bigla, may narinig silang kakaibang tunog. Sa di kalayuan, may nakita silang tumatakbo papalapit sa kanila habang sumisigaw ng tulong. Nang makita ito, agad silang nataranta. Sumigaw ang lalaki na isa itong higanteng fringid blood rat. Ang grupo ay natakot at nagsimulang tumakbo papalayo, sumisigaw na maghiwa-hiwalay ang lahat at tumakbo. Hindi nagtagal, isang ulat ang lumitaw. Sinasabi nito na 7:31 ng umaga, 3 challenger ang napatay ng isang fringed blood rat. Kabilang sa kanila, ang may pinakamataas na ranggo ay isang 6-star talent awaken, si Li Dabiao. Narinig ni Jiao ang ulat at nabigla. Sabi niya, hindi pa man siya nakakabuo ng team ay may natalo ng isang 6-star awaken. Napagtanto niya na may mga namamatay ng challenger sa loob ng Dongjun. Ang iba sa paligid niya ay apurahang nanawagan, sinasabihan ang lahat na bumuo agad ng mga team, dahil kailangan ng mas maraming tulong ng mga tao sa loob ng Dongjun. Sa ibang lugar sa loob ng Dongjun, mag-isang tumatakbo ang babaeng nakita kanina. Pagod na siya, mabigat ang kanyang paghinga, ngunit pinipilit niya ang sarili na patuloy na kumilos ng mas mabilis hanggat kaya niya. Iniisip niya na nahiwalay siya sa iba at wala siyang ideya kung nasaan siya ngayon. Napagtanto niyang lubusan siyang nawawala, ngunit patuloy pa rin siyang tumatakbo pasulong. Bigla, may nakita siyang isang madilim na halimaw sa kanyang harapan. Habang ito ay lumingon, ang ekspresyon nito ay galit na galit at mabangis. Nakilala niya ito at sumigaw na isa itong api monster. Wala siyang paraan para makatakas habang naghahanda ang halimaw na umatake. Sa desperasyon, sumigaw siya ng tulong. Sa sandaling iyon, isang espada ang kumislap sa hangin at hiniwa ang halimaw. Si Suming iyon na sa wakas ay dumating para tumulong. Habang tinataga ni Suming ang halimaw, isa pang grupo sa malapit ang ipinakitang lubos na natataranta habang kinakaharap nila ang isang uhaw sa dugong brown bear, elite level 5. Sinubukan ng isa sa mga lalaki na tumakbo at sumigaw na hindi siya makapaniwalang nakatagpo siya ng isang elite monster sa simula pa lang at nagreklamo tungkol sa kanyang matinding kamalasan. Sumigaw sa takot ang isa pang bata. Sa ibang lugar, isang swamp hunter level 2 ang umaatake sa mas marami pang challenger. Nagsimula ang gulo sa lahat ng dako habang nagsisigawan ang mga tao na hinahabol ng mga tracking hound. Isang lalaki ang agarang tumawag sa channel, sinasabing napapaligiran ng mga halimaw ang transport point sa 9 oras na posisyon sa mapa at humihingi sila ng karagdagang suporta. Ipinapakita sa isa pang eksena ang isang dragonized lizard level 5 na humahabol sa ibang grupo. Isang babae ang desperadong sumisigaw na kailangan ng tulong sa 6 oras na posisyon. Isa pang boses ang nagulat na napapaligiran din ang 11 oras na posisyon at walang tigil ang pagdating ng mga halimaw. Isang babae ang desperadong nagulat na 5% na lang ang natitira sa Central Direction Team at sinabing naubos na ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Iniisip niya na kung hindi siya sinabihang magtago, malamang patay na siya. Napagtanto niya na kalahating oras pa lang bukas ang Dongjun, pero napakataas na ng hirap ng Novice Dongjun na ito. Nagtataka siya kung kaya ba talagang makaligtas at matapos ito ng mga bagong awakened na estudyante. Sa sandaling iyon, ang parehong babae na tinulungan ni Suming kanina ay gulat na nakatingin sa eksena sa harap niya. Napasigaw siya na napakalakas nito at agad nitong napatay ang halimaw. Nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanya at tinanong kung siya ba ang isa 0-star na si Suming. Kalmadong sumagot si Suming na napadaan lang siya, pero sinabing hindi na niya ito maililigtas sa pangalawang pagkakataon. Binalaan niya ito na hindi pa tuluyang natatalo ang halimaw. Nataranta ang babae at napasigaw bago tumalikod at tumakbo. Sumigaw siya na kukuha siya ng tulong at sinabihan itong magtiis. Habang tumatakbo siya papalayo, inactivate ni Suming ang Eye of Insight. Nakita niya ang tunay na anyo at stats ng halimaw sa kanyang paningin.
Kinilala niya ito bilang isang vicious beast, isang mutated Ape King level 3 na may strength 28, constitution 24, agility 5, spirit 6, luck 4, at isang skill na tinatawag na slash. Iniisip ni Suming na isa itong mutated Ape King, kaya pala nakaligtas ito sa tuloy-tuloy na atake mula sa kanyang silver grade na sandata sa isang Frank Dungeon. Bigla, sumugod ang nilalang at umatake. Muntik nang maiwasan ni Suming ang atake. Iniisip niya na hindi naman masama ang bilis nito at nagpasya siyang makipagpaligsahan dito. Isang paalala ang lumitaw sa kanyang isipan mula kanina. Isang notification ang nagpaalam sa kanya na namana niya ang bahagi ng mga kakayahan ng Godslayer profession. Ang ikatlong skill ay Divine Shadow Step, isang pinabilis na movement teknike na nagpapataas ng bilis ng 50% sa sandaling ma-activate ito. Habang aktibo, ang gumagamit ay nagiging immune sa physical, magical, at spirit attacks at hindi maaaring matarget, ngunit kumukonsumo ito ng malaking stamina. Hinawakan ni Xuming ang kanyang espada at sumugod para tamaan ang halimaw. Sinabi niya rito na nasa likod siya nito. Lumingon ang halimaw sa gulat, at idinagdag ni Xuming na mukhang hindi na kailangan ng paligsahan, at tinawag itong nakakainit. Muli siyang humiwa at sinabing tapos na siyang maglaro. Agad na lumitaw ang isang notification na nagsasabing matagumpay na natalo ang Vicious Beast, ang Mutated Ape King. Dahil doon, nakakuha si Suming ng luot, isang linear/skill scroll na low-grade bronze. Iniisip niya na kahit low-grade bronze lang, hindi na masama ang isang linear/skill para sa isang novice dungeon. Hindi nagtagal, isa pang notification ang lumitaw na nag-aanunsyo ng First Blood. Isang follow-up na mensahe ang nagsasaad na natapos na ng level 2 na Sword Controller player ang unang pagpatay sa Mutated Ape King sa Raging Tide Forest at ginawaran ng titulong First Blood. Nagkomento si Xuming na isa itong dungeon achievement notification at ipinaliwanag na kapag matagumpay na napatay ng isang player ang isang halimaw, lahat sa loob ng dungeon ay makakatanggap ng notification. Gulat na gulat ang ibang mga kalahok. Sabi ng ilan sa kanila, may isang player na talagang nakapatay ng halimaw at isang mutated pa. Isa pang notification ang ipinadala sa lahat na nag-aanunsyo ng isang dungeon title reward at nagsasabing lahat ng manlalaro sa dungeon ay makakatanggap ng isang maliit na healing potion. Isang babae na desperadong nagtatago mula sa isang halimaw ang nagsabing naligtas siya at kailangan niya talagang maibalik ang kanyang health. Di nagtagal, nagsimula ang mga usapan sa lahat ng dako. Nagtataka ang ilang tao kung ang sword controller na pumatay ay si Suming mula sa First Academy. Binanggit naman ng iba na si Suming ang isa 0-star sword controller, ngunit sinabi rin na mayroong ilang sword controller ngayong taon mula sa mga kalapit na lungsod. Sabi ng isa pang tao, kahit sino pa man yon, ang pagkumpleto ng unang pagpatay ay nagpapatunay na may lakas ang mga bagong awakened na estudyante para tapusin ang dungeon. Gayunpaman, iniisip ni Xuming na masama ito. Napagtanto niya na inilantad ng title system ang kanyang lakas at kailangan niyang maging mas maingat sa susunod at gamitin muna ang kanyang total concealment skill. Iniisip din niya na hindi niya inaasahan na kahit kalahating oras na sa dungeon, wala pang ibang manlalaro ang nakapatay ng halimaw. Dahil ayaw makakuha ng karagdagang atensyon, mabilis na umalis si Xuming. Di nagtagal, isang grupo ng mga gutom na lobo, level 3, ang lumitaw sa unahan. Habang nananatiling low profile, iniisip ni Xuming na ang mga wolf monster ay isa sa 3 classic mobs para sa novice leveling, kaya perpekto silang target para subukan ang kanyang bagong sword-based attack skill. Kanina, ginamit na niya ang kanyang talent skill, ang Sublimation of All Things, para i-upgrade ang low-grade bronze na linear/skill scroll na nakuha niya sa pagpatay sa Mutated Ape King. Ang bagong skill na nakuha niya ay Edo/low-grade silver. Ang skill ay nagtutuon ng isip at naglalabas ng lahat ng lakas sa isang mapagpasyang hiwa. Habang umaalulong ang mga lobo at naghahandang umatake, inilabas ni Suming ang kanyang slashing teknike at agad na pinabagsak ang isa sa kanila. Ang mga natirang lobo ay tulala, malinaw na hindi inaasahan na may lalaban ng ganito. Sinusubukan ang kanyang bagong skill, pinabagsak ni Suming ang mga lobo ng isa-isa. Lumitaw ang isang notification na nagsasabing pinatay niya ang isang gutom na lobo at nakakuha ng 80 experience points. Di nagtagal, lumitaw ang isa pang notification na nagsasabing pinatay niya ang isang gutom na lobo at nakakuha ng 800 experience points. Pagkatapos, muli na namang lumitaw ang isang notification na nagsasabing pinatay niya ang isang gutom na lobo at nakakuha ng 8,000 experience points. Pagsapit ng 9 oras 30 minuto matapos mapatay ang maraming lobo, nasiyahan si Suming sa kanyang progreso. Isa pang notification ang lumitaw na bumabati sa kanya sa pag-level up sa level 9 at ginagawaran siya ng titulong Legend of the Hungry Wolf. Iniisip ni Suming sa sarili na ito ay isang tagumpay. Habang nakatayo roon, napagtanto niya na sa paggamit ng mga katangian ng Yato Slash na nagbibigay daan para sa long-range na atake, mas nagiging epesyente ang pag-farm ng mga low-level na Hungry Wolf monster. Hinugot niya ang kanyang espada mula sa kaluban at isinuksok muli. Iniisip na ang enerhiyang nabubuo ay naiipon sa loob ng isang tiyak na panahon, naglalok sa target, at pagkatapos ay inilalabas sa isang hiwa. Habang siya ay humihiwa, mas maraming lobo ang napapatay. Sa sandaling iyon, isang malakas na halimaw ang lumitaw at hinarang ang atake. Tinabig ng Wolf King leader level 1-0 ang atake.
Pagsapit ng 8 oras 30 minuto sa ibang lugar sa Dungsyon, isang grupo ng mga tao ang nagdiriwang habang inaanunsyo na matagumpay na nabuo ang kanilang party. Sumisigaw sila na umalis na ang lahat. Isa pang grupo sa likuran nila ang nagsabi ring nakabuo na sila ng party at sinabihan ang iba na sumunod. Habang sabay-sabay silang pumapasok sa Dungsyon, nagsimula silang gumanti ng paulit-ulit. May sumigaw na dumating na ang pangunahing puwersa. Nagsisigawan sila habang tuloy-tuloy na hinihiwa ang mga halimaw gamit ang kanilang mga espada. Sa pagkakataong ito, lahat ay nakakuha ng experience at lumitaw ang isang notification na nagsasabing matagumpay na napatay ang isang mutated field mouse. Sa wakas, matapos talunin ang isang espesyal na halimaw, nagsimula silang lahat na magdiwang, sinasabing kaya nilang manalo. Isa pang tao ang masayang nagpahayag na nandito na ang pangunahing puwersa at hindi sila magpapatalo sa first blood player na nagpadala sa kanila ng mga potion. Ang ilan sa kanila ay nagsimula pang umiyak nang umabot sila sa level 2, sinasabing sa wakas ay naka-level up na sila. Gayunpaman, biglang may napansin ang isa pang tao at sinabing may isa pang notification tungkol sa isang player na nakakuha ng first blood sa isang leader monster. Inanunsyo ng notification na isang level 9 na fisherman player sa Raging Tide Forest ang nakakuha ng first blood sa isang leader monster at nakuha ang titulong Leader of Leaders. Natigilan ang lahat. Nagkomento sila ng hindi makapaniwala, nagtataka kung paano naging ganito kalakas ang isang level 9 na fisherman at kinukwestiyon kung paano nakaabot na sa level 9 ang isang life profession. 10 minuto ang nakalipas, ipinapakita sa eksena si Suming na hinihiwa ang Wolf King leader. Sinubukan ng Wolf King na umiwas ngunit nabawasan pa rin ng malaking health. Isa pang atake ang tumama agad pagkatapos. Gamit ang mabilis at tiyak na footwork, lumundag si Suming at inasar ang Wolf King leader, sinasabing dahil ang leader ito ay hindi nangangahulugang espesyal na ito. Sa wakas ay bumagsak ang Wolf King. Sumunod si Suming at sinabing siya ang kalaban nito, saka muling humiwa. Sa kanyang isip, iniisip niya ang pagiging isang reincarnator. Agad na lumitaw ang isang notification na binabati siya sa pagpatay sa Silverback Wolf King. Sinasabi nito na nakakuha siya ng 500 experience points at umabot na sa level 1-0. Tumaas ng 145 ang kanyang Yedo/proficiency at tumaas ng 100 ang kanyang Thunder Rush Sword Art proficiency. Nakakuha rin siya ng luot, kabilang ang isang Iron Slashing Claw, Bone Materials, at Wolf King Hide. Sa ibang lugar, isang player ang sa wakas ay nakapatay ng halimaw at napabuntong hininga sa ginhawa, sinasabing gumamit siya ng napakalaking pagsisikap para lang harapin ang isang grupo ng mga gutom na lobo. Idinagdag ng isa pang lalaki sa likuran niya na maswerte sila na dumating sa tamang oras ang attack boost scroll na gantimpala ng Dungsyon title, kung hindi ay malamang naubos na sila. Nagreklamo ulit ang unang lalaki, nagtataka kung ano ang problema sa Dungsyon na ito. Sabi niya, walang katuturan na mayroong isang level 9 na fisherman at kinukwestiyon kung paano nakapag-level up ng ganoon kabilis ang isang life profession. Sinasabing parang iniinsulto nito ang mga normal na manlalaro. Nagrereklamo siya na masyadong mababa ang damage ng kanyang sirang Novice Machete at nagrereklamo na kung hindi siya naloko ng pera ng batang iyon sa weapon shop, sana nakabili man lang siya ng silver grade na sandata. Sinubukan ng isa pang tao na pakalmahin ang sitwasyon at sinabing hindi dapat gaanong magalit si Kuya Yang Ding at masyado lang talagang maganda ang swerte ng bata. Sumabog sa galit si Yang Ding at sinigawan itong tumahimik, tinawag siyang walang silbi. Sinabi niya na siya ang sumasalo ng damage sa buong oras at kahit na pagkatapos magbahagi ng experience at pumatay ng napakaraming lobo, level 2 lang ang naabot niya. Minumura niya ang sarili bilang pinakagago sa lahat at nagingit-ngit na hindi niya alam kung nakapasok na ba ang batang iyon sa Dungsyon. Sumusumpa siya na kung magkikita sila, wawasakin niya ito para lang mailabas ang kanyang galit. Sinubukan siyang pakalmahin ng kasama niya at sinabing huwag magalit, na sinasabing lahat sila ay level 2 na ngayon at mas magiging madali na ang pag-farm ng mga wolf monster. Sumagot si Yang Ding ng isang malamig na ungol. Kalaunan, napansin ni Suming ang numerong 1-0 na lumitaw sa tabi ng kanyang health bar. Iniisip niya na sa wakas ay nandito na. Isang notification ang lumitaw na bumabati sa kanya sa pag-abot sa level 1-0 at inanunsyo na na-trigger na ang primary profession change task. Ang nilalaman ng task ay random na pipiliin batay sa kanyang aktwal na sitwasyon. Iniisip ni Suming na sa buhay na ito, ang unang class change task ay nagti-trigger pa rin sa level 1-0. Isa pang notification ang umulit na ang nilalaman ng task ay random na pinipili batay sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Napagtanto ni Suming na ang pinakamahalagang bagay ay dumating na sa wakas ang pagkakataon. Iniisip niya na sa dati niyang buhay noong umabot siya sa level 1-0 pagkatapos na niyang umalis sa Novice Dungsyon. Dahil doon, ang random na lumabas na unang class change task ay tumugma sa mas mahirap na rank Dungsyon na hinaharap niya noong panahong iyon. Noon, hindi niya talaga makumpleto ang hamon sa parehong level. Kinailangan niyang mag-grind ng matagal hanggang level 15 bago bumalik para kumpletuhin ang unang class change task. Sa huli, lubos na nabawasan nito ang mga benepisyo ng mga gantimpalang natanggap niya mula sa task. Ngunit iba ang buhay na ito. Naabot niya ang level 1-0 sa loob mismo ng Novice Dungsyon. Dahil doon, isang notification ang lumitaw at sinabing matagumpay niyang na-trigger ang unang class change task.
Ang kailangan sa task ay patayin ang tagabantay ng Red Rock Cave, isang malakas na elite monster. Ang lokasyon ng task ay sa Red Rock Cave sa loob ng Raging Tide Forest. Patuloy na pinag-isipan nito ni Suming at napagtanto na ang nilalaman ng task ay nasa loob nga ng Novice Donjon. Iniisip niya na mas pinapadali nito ang mga bagay-bagay. Napangisi siya habang tinitingnan ang mga detalye ng task at iniisip na sa susunod, kailangan lang niyang idagdag ang lahat ng attribute points na nakuha mula sa pag-level up sa agility. Dahil doon, halos garantisado na ang unang class change task na ito. Hindi nagtagal, isa pang notification ang lumitaw. Binabati siya nito sa paglampas sa 100 puntos sa agility at inanunsyo na nakuha niya ang isang Sword God Profession skill na tinatawag na Sword Martial Master. Ipinaliwanag ng notification na ang Sword Martial Master ay isang passive skill na may low-grade platinum quality at proficiency na 0 sa 100,000. Sinasabi rin nito na pinapayagan siya ng skill na magsuot ng mga sandatang uri ng espada ng anumang level habang binabaliwala ang lahat ng equipment requirements. Silid pulungan ng Xianjing City First Academy. Tinignan ng isa sa mga lalaki ang data sa screen at sinabing na ilabas na ang ranked list ng Rookie Donjon data para sa mga estudyanteng may malalakas na talento sa mga kalapit na lungsod. Tinanong ng principal kung may nawawala ba sa statistics. Sumagot ang lalaki sa pagtatanong kung nasaan si Suming na sinasabing siya ang pinaka-inaasahan ng principal. Isang tao pa ang nagsalita at sinabing walang nawawala. Ipinaliwanag niya na ito ang lahat ng data na ibinalik mula sa Donjon. Gayunpaman, binanggit niya na alas -8:00, ang First Blood title ng Donjon ay nagpakita ng isang sword controller at iyon ay dapat si estudyanteng si Suming, ang inaalala ng principal. Napakunot no ang principal at sinabing First Blood title lang iyon. Idinagdag niya na kahit sword controller ang propesyon ni Suming, ipinanganak siya na may buong 0-star attributes at nakatanggap pa ng Novice gift pack mula sa kanya. Sabi niya na kahit kulang sa skills si Suming, dapat kaya pa rin niyang pumatay ng ilang halimaw gamit ang purong lakas at tinanong kung bakit hindi man lang siya nakapasok sa top 500. Sa sandaling iyon, isa pang lalaki ang pumasok sa silid at nagtanong kung ano ang sitwasyon. Kinausap niya ang principal, sinasabing narinig niya na may magaling na estudyante ang paaralan ngayong taon. Siya ang vice-alkalde ng lungsod ng Xinjiang. Sinabi ng vice-alkalde na ito ay ang 0-star awakened na nagngangalang Suming. Tama. Idinagdag niya na ipinakita na sa kanya ng kanyang kalihim ang data ng Novice Donjon. Itinuro niya na si estudyanteng si Suming, na personal na inirekomenda ng principal, ay wala man lang sa listahan ng ranggo. Kinakabahan tumawa ang principal at sinabihan ang vice-alkalde na huwag mag-alala. Ipinaliwanag niya na kahit may 0-star na talento si Suming, ang propesyon niya ay controller. Kaya't medyo mas mahina ang kanyang lakas sa laban sa simula ng laro. Pinutol siya ng vice-alkalde at sinabing kahit isa siyang sword controller, imposible na hindi man lang siya makapasok sa top 500. Sinabihan niya ang principal na tumigil sa pagpapaliwanag at inakusahan siya ng pagsisinungaling tungkol sa lakas ng estudyante para lang makakuha ng mas maraming Heavenly Tower Council qualification token ngayong taon. Nagmamadaling sinabi ng principal na hindi talaga siya nagsinungaling. Gayunpaman, bago pa siya makapagpatuloy, nagbago ang usapan. May nagbuod ng kasalukuyang data at sinabing sa ngayon, ang paaralan ay mayroon lamang si Yanji, isang 9-star talent na may hidden profession, Demon Hunting Ranger, na pangalawa sa leaderboard. Sabi niya, malaki ang potensyal ni Yanji at siya ang pinakamahusay na kandidato para makipagkumpetensya sa henyo ng kalapit na lungsod, si Lichan Guang, ngayong taon. Pagkatapos ay idinagdag niya na may isa pang may pag-asa, ang lehitimong anak ng pamilyang Zhang, si Zhang Tang, na may hidden profession, Magic Hammer Warrior, at likas na 8-star talent. Binanggit niya na si Zhang Tang ay kasalukuyang nasa ika-4 na ranggo at napaka-promising din. Napagpasyahan ng vice-alkalde na sa ngayon, 2 qualification token lang ang maibibigay niya sa akademya para sa Heavenly Tower Council. Kinakabahang sumagot ang principal na karaniwang 3 token ang nakukuha ng kanilang paaralan sa mga nakaraang taon. Malamig na sumagot ang vice-alkalde, sinasabing dahil ito sa nasa ilalim ang akademya sa nakalipas na 2 taon. Idinagdag niya na kung nasa ilalim ulit sila ngayong taon, sa susunod na taon, wala na silang anumang pwesto para sumali sa Heavenly Tower Council. Nagmamadaling nagtanong ang principal kung paano kung makamit ng mga estudyante ang magagandang resulta sa bandang huli. Sumagot ang vice-alkalde na bibilangin nila yon sa panahong iyon, ngunit sinabing abala siya at alis muna. Pagkaalis niya, wala nang masabi ang principal at maging ang mga tauhan sa likod niya. Gayunpaman, nagsalita siya ng may mabigat na tono at sinabing ang Heavenly Tower Council ay isang napakahalagang landas para sa pagtanggap ng mga gawain, pagkuha ng mga gantimpala, at pagpapalakas. Sabi niya, hindi talaga maaaring mawala sa akademya ang kwalifikasyon para sumali dito. Bumuntong hininga siya at sinabing akala niya noon na sa pagkakaroon ng isang 0-star awakened na estudyante ngayong taon, makakakuha sila ng isa pang token, pero sa halip, nawalan pa sila ng isa. Pabulong niyang binanggit ang pangalan ni Suming at sinabing dapat galingan ni Suming at huwag siyang biguin. Kasabay nito, sobrang abala ni Suming sa sarili niyang mga gawain para marinig ang anuman sa mga ito. Sa labas ng Red Rock Cave, pinag-aaralan ni Suming ang mapa at iniisip na dapat narito ang lokasyon ng task.
Nakahinga siya ng maluwag na hindi siya nakasagupa ng anumang mahirap na maliliit na halimaw sa daan. Iniisip niya na hindi siya kailanman nakapunta sa lugar na ito sa dati niyang buhay, kaya hindi niya masabi kung anong uri ng mga halimaw ang maaaring lumitaw dito. Bigla siyang nakaramdam ng panganib. Isang gold digging goblin, level 6, ang lumitaw na may hawak na pamalong may pako. Nang makita ito, nakaramdam si Suming ng bahagyang pag-iingat, ngunit agad na sumugod sa kanya ang goblin. Sumugod din si Suming, mahigpit na hawak ang kanyang espada. Iniisip niya na hindi niya maaaring hayaang maalerto nito ang buong kuweba. Sa mabilis na kilos, pinabagsak niya ito. Agad na lumitaw ang isang notification na nagsasabing na-trigger ang Goblin Cave Awareness at na-activate na ang Goblin Mode. Naguguluhang bumulong si Suming at tinanong kung ano ang ibig sabihin yon. Hindi nagtagal, napansin niya ang mas maraming goblin na lumilitaw sa paligid niya. Napagtanto niya na ang unang class change task na ito ay hindi kasing simple ng una niyang inakala. Isang buong grupo ng mga goblin ang lumitaw sa harap niya, kabilang ang isang partikular na malaking goblin na namumukod tangi sa iba. Isa pang notification ang lumitaw na nagsasabing lahat ng goblin sa loob ng Red Rock Cave ay maglulunsad ng mabangis na atake sa kanya. Ipinaliwanag ng notification ang Goblin Mode bilang isang maluhong pamumuhay na lumilihis sa mga pamantayan ng lipunan na puno ng katamaran, pagkabatugan, at kasakiman. Habang lumalaban si Suming gamit ang kanyang espada, isa-isa niyang pinapatay ang mga goblin. Gayunpaman, patuloy silang dumarating ng walang katapusan at pinalilibutan siya mula sa lahat ng panig. Iniisip niya na kahit hindi mataas ang kanilang mga level, nananalo sila dahil lamang sa kanilang dami. Sa dami ng mga goblin na nakapaligid sa kanya, napilitan si Suming na umatras ng kaunti. Nag-aalala siya na hindi niya alam kung kakayanin ba ng tibay ng kanyang sandata. Kasabay nito, napansin niya na atake na rin ang boss, ang malaking goblin. Mabilis siyang kumilos at umiwas. Gayunpaman, habang tumatalon siya sa ere, nagsimulang magpapana sa kanya ang mga goblin, napakarami. Napagtanto ni Suna ang mga goblin na ito ay medyo matalino pala. Iniisip niya na alam nilang mahirap para sa kanya na gumawa ng mga pag-iwas habang nasa ere. Paglapag niya, naghihintay na ang mga goblin sa lupa na may mga nakataas na balaraw. Agad na tumalon muli si Suming at hinampas sila habang gumagalaw. Iniisip niya na ang kanyang mana sa mga unang yugto ay hindi sapat para mapanatili ang Divine Shadow Step ng matagal. Ang pagharap sa isang grupo ng mga goblin kasama ang isang elite goblin at may limitadong skills na magagamit sa simula ay talagang mahirap silang harapin ng direkta. Kaya pinili na lang niyang umatras. Habang tumatakbo, pinapatay niya ang anumang goblin na masyadong lumalapit sa paghabol sa kanya. Iniisip niya na sa ganitong paraan, mas magiging maliksi siya at uunahin ang pag-iwas kapag kinakailangan. Walang tigil ang paghabol sa kanya ng mga goblin. Gayunpaman, sadyang napakabilis ni Suming. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa niyang makahanap ng pagkakataong magtago. Doon, pinakalma niya ang sarili at inisip na oras na. Bahagyang napangisi, naghanda siya ng pananambang, iniisip na salubungin ang mga goblin habang tahimik siyang naglalatag ng bitad para sa kanila. Habang sumusugod ang mga goblin sa kanya, humiwa si Suming at inisip na ito ay regalo para sa kanilang lahat. Halatang hindi nagustuhan ng mga goblin ang regalo dahil wala ni isa sa kanila ang nakaligtas sa mga hiwa. Sabi ni Suming na hanggat hawak niya ang kalamangan ng tagumpay, mailalabas niya ng husto ang pinakamalaking bentahe ng kanyang idol slash. Habang patuloy niyang pinapatay ang mga halimaw, malapit na niyang marating ang boss. Sinabi niya na nakakainis, mukhang ang boss na lang ang natitira at medyo mataas ang level nito. Samantala, sa ibang lokasyon, may nagtatago sa damuhan at sinabing hindi sila nagbibiro. Ipinaliwanag niya na habang sinusuri ang ruta, napansin niya ang gulo na dulot ng labanan sa loob ng kuwebang iyon. Sumagot si Yang Ding at sinabihan siyang huwag magbiro. Sabi niya, ayon sa deskripsyon ng system, ang mga halimaw sa lugar na iyon ay level 7 pataas at nagtanong kung sino ang mga ngahas na hamunin ang nasa loob ngayon. Giit ng isang lalaki na talagang narinig niya ang mga tunog ng labanan mula sa loob. Dahil sa kuryosidad, tumingin sila sa direksyong iyon at nakita ang usok na tumataas. Nagkomento si Ding na mukhang may lalabas. Nagtataka ang isang lalaki kung sino ang mga ngahas na mag-farm ng mga halimaw doon sa sandaling ito. Habang tinititigan ni Ding, bigla siyang natigilan. Napagtanto niya na ang taong lalabas ay isang taong ayaw na ayaw niyang makita. Sa kanyang puso, iniisip niya na talagang nagkikita ang mga magkakaaway sa makikitid na daan. Nang sa wakas ay makita niya ng malinaw ang figura, napagtanto niyang ito ang paslit na tumalo sa kanya sa sword bed. Ang mas ikinagulat niya ay level 11 na si Suming. Kasabay nito, iniisip ni Suming na talagang medyo interesante itong first class change quest. Napagtanto niya na delikado ang nakaraang hakbang, pero sa huli ay ligtas naman. Bigla siyang nakaramdam ng panganib. Nang itaas ni Ding ang kanyang sandata at humiwa, mabilis na tumabi si Suming at umiwas. Nagulat si Ding at sumigaw na naiwasan niya talaga yon. Inutusan niya ang lahat na palibutan si Suming at huwag siyang hayaang makatakas. Kalmadong sumagot si Suming na wala siyang intensyong tumakas. Nang asar si Ding at sinabi na noong isang araw, pinaranas siya ni Suming ng pagkatalo at ngayon ay dapat niyang sisihin ang kanyang kamalasan sa pagkahuli sa loob ng dungsyon. Maingat silang tiningnan ni Suming at sinabing nakikilala na niya sila ngayon. Patuloy na nagtanong si Ding kung takot na ba si Suming. Kaswal na sumagot si Suming na hindi niya masyadong matandaan kung sino sila.
Agad na nagalit at labis na nasaktan si Ding. Sumabog siya sa galit, sumisigaw na tuluyan na silang kinalimutan ni Suming. Malakas siyang nagmura, sinasabing mas lalo siyang nagagalit na nakalimutan ni Suming na nanalo siya ng 5,000 advent coins mula sa kanya. Inutusan niya ang lahat na sugurin siya at sabay-sabay na pabagsakin si Suming. Habang sumusugod ang grupo, kalmadong sinabi ni Suming na hindi na kailangang gumamit ng dahas dahil lang sa hindi niya sila matandaan. Dahil umabot na sa ganito, sinabi niyang subukan na rin niya ang kanyang bagong skill. Inilabas ni Suming ang kanyang espada at sinimulang hiwain ang lahat sa paligid niya gamit ang sword control. Walang ni isang taong nakatakas ng hindi tinatamaan ng talim. Sa maikling sandali lamang, lahat ay napabagsak sa lupa na sumisigaw sa sakit. Nang makita ito, naisip ni Suming sa kanyang sarili na isa itong malaking tagumpay. Samantala, tuliro si Ding. Sumigaw siya nang hindi makapaniwala, sinasabing sword control iyon at nagtatanong kung paano iyon naging posible. Hindi raw siya makapaniwala sa nangyayari dahil ang sword control ay isang skill na mid-stage sword controllers lang ang makakapag-aral at tinanong kung paanong alam na ito ni Suming. Habang mas maraming hiwa ang lumilipad patungo sa kanila, kalmadong pinag-isipan ito ni Suming. Naalala niya na ang sword control skill ay orihinal na nagmula sa isang silver tier skill scroll na nakuha mula sa pagpatay sa isang elite goblin. Pagkatapos ay in-upgrade niya ito sa isang gold tier skill scroll gamit ang kanyang talentong sublimation of all things, at pagkatapos noon, random itong na-unlock bilang isang skill. Iniisip niya na hindi niya inaasahang magiging ganito kakompatible at talagang ma-unlock ang sword control. Napagtanto niya na dahil dito, siguradong kakalat ang balita, at mas makukumbinsi ang mga tao na ang kanyang propesyon ay talagang sword controller. Higit sa lahat, naaalala niya na pagkatapos patayin ang mga goblin sa Red Rock Cave, nakuha niya ang isang hidden location map mula sa huling ball ng First Class Change Quest. Nang makita ni Suming ang notification na nagkukumpirma sa hidden location map, nagulat siya at panandaliang natulala. Nagpatuloy ang notification na nagsasabing nakuha niya ang treasure hidden coordinates, Red Rock Cave Part 2. Nalilito si Suming at nagtataka kung bakit Red Rock Cave na naman. Pagkatapos ay napansin niya ang isang karagdagang linya sa ilalim nito na nagsasabing treasure hidden coordinates. Red Rock Cave Part 2, Goblin Commerce and Life. Ang subtitle na Goblin Life ay lalo siyang pinagtaka. Kalaunan, 11:30 ng umaga, isa pang grupo ang masayang nagdiriwang, sinasabing nagtagumpay sila. Tuwang-tuwa sila na sa wakas ay nagawa nilang pabagsakin ang isang halimaw. Sinabi nila na nagtulungan sila upang linisin ang lahat ng maliliit na mob sa lugar at tumawa, nagtatanong kung sino ang nagsabing hindi mabubuhay ang isang puro babaeng team. Sabay silang tumawa at buong pagmamalaking sinabi na walang mga lalaki rito, mga babae lamang. Idinagdag ng isa sa kanila na kailangan talaga nilang pasalamatan ang 7-star awakened na si Finfensi sa pagiging handang buhatin sila. Iminungkahi niya na magpatuloy na sila at ipamahagi ang loot. Nagtanong ang isa pang babae kay Finfensi kung ayos lang ba siya at kung masyado na siyang pagod. May isa pang nagmungkahi na tingnan kung may magagandang item na nahulog. Sumagot si Finfensi na ayos lang siya. Gayunpaman, nang lumingon ang isa sa mga babae, bigla siyang natigilan. Nagtanong siya kung saan napunta ang isa pang kasamahan. Hindi siya makapaniwala, sinasabing nawala ang kasamahan na parang bula. Pumasok ang takot sa kanyang boses habang nagtatanong kung saan siya napunta at paano siya nawala. Sabi niya, nandyan lang ang kasamahan kanina na namamahagi ng luot, na dapat ay nalinis na ang mga halimaw sa lugar na ito at wala siyang nakikitang kakaiba sa lupa. Habang tumitindi ang takot sa kanyang dibdib, naputol ang kanyang sinasabi na hindi ito maaaring mangyari at na siya ay biglang isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Nakasaad sa notification na ipinapaliwanag ng Goblin Commerce and Life kung paano karaniwang naninirahan ang mga goblin sa madilim at mamasamasang lugar tulad ng mga kuweba, lagusan sa ilalim ng lupa, malalalim na kabubatan, o mga guho. Sinasabi nitong takot sila sa malakas na liwanag, kaya tinutulungan sila ng mga kapaligirang ito na magtago, iwasan ang mga natural na maninila, at lumikha ng mga pagkakataon para sa pananambang at pagnanakaw. Nagpatuloy ang notification, ipinapaliwanag na ang mga goblin ay karaniwang namumuhay ng grupo-grupo, bumubuo ng maliliit na tribo o angkan na pinamumunuan ng isang pinuno o nakatatanda. Sa loob ng mga grupong ito, may mga tiyak na tungkulin tulad ng mga mandirigma, manggagawa, mga ngaso, at pari. Bawat isa ay may natatanging gawain at malinaw na paghahati ng trabaho na nagbibigay diin sa kooperasyon ng grupo. Upang mapanatili ang kanilang pagdami, ang mga goblin ay may mataas na bilang ng panganganak at mabilis na pagpaparami sa bawat henerasyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag nito ang Sword Reproductive Cycle, na nagsasabing ang panahon ng pagbubuntis ng babaeng goblin ay karaniwang 1 hanggang 3 buwan lamang, na higit na lumalampas sa kahusayan ng mga ordinaryong nilalang. Kapansin-pansin din ang maagang paggulang dahil ang mga anak ng goblin ay maaaring umabot sa hustong gulang at makilahok sa mga aktibidad sa loob lamang ng 1 hanggang 2 taon pagkapanganak, na bumubuo ng napakabilis na siklo ng pagpaparami. Binasa ito ni Suming, napabulalas siya sa hindi paniniwala at inisip kung gaano ito katawa-tawa. Hindi siya makapaniwala kung gaano kakaiba ang setting ng goblin sa buhay na ito at nagtataka kung bakit ito napakabaluktot.
Nang marating niya ang lokasyon ng coordinate, nag-alinlangan siya at nagtaka kung ito ba talaga ang tamang lugar. Pagtingin sa paligid, puro kakahuyan lang ang nakikita niya at tinanong niya kung nasaan ang kuweba, iniisip kung mali ba ang mga coordinate. Lahat sa paligid niya ay nababalot ng hamog. Inactivate niya ang kanyang insight at biglang naintindihan kung ano ang nangyayari. Napagtanto niya na dahil ito ay tinatawag na Red Rock Cave Part 2, iisipin ng karamihan na ito ay isang kuweba sa bundok. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang susi ay nasa konsepto ng nakabaong yaman. Ang totoong lokasyon ay sa katunayan isang kuweba sa ilalim ng lupa. Napagtanto niya kung gaano ito katalino, gumagamit ng apoy para lumikha ng usok upang itago ang pasukan ng kuweba. Gamit ang kanyang skill, sa wakas ay nakita ni Suming ang lahat at natagpuan ito. Bumulong siya na may natutunan siya sa pagkakataong ito, na ang pagpatay kahit isang goblin lang ay mag-aalerto sa buong kuweba. Dahil doon, nagpasya siyang manatiling nakatago, iniisip na nandito lang siya para sa kayamanan. Habang maingat siyang gumagalaw, bigla siyang may napansin at napagtantong ito ang babaeng estudyante na naghahamon kanina. Mukhang naambush siya ng bitag na usok. Iniisip ni Suming na ang grupo ng mga goblin na ito ay talagang kasuklam-suklam gaya ng ipinapahiwatig ng kanilang setting. Inilingon niya ang kanyang ulo, ayaw nang manood pa, at bumulong na huwag silang lumapit. Narinig niya ang mga babae na sumisigaw sa takot, nagmamakaawang itigil na ito. Malamig na inisip ni Suming na sila ay mga buhay pa ring challenger at perpekto ang tiyempo na ito. Habang ang atensyon ng mga goblin ay nasa kanila, mahuhukay niya ang kayamanan ng walang sagabal. Sa kanyang puso, nagpasya siyang hahayaan na lang silang mamatay. Iniisip niya na dapat lang nilang sisihin ang kanilang sarili sa kawalan ng lakas na harapin itong Novice Donjon. Ngunit biglang sumigaw ang babae na ayaw na niyang maglaro at nagmakaawang may sumagip sa kanya. Sumisigaw siya na magbibigay siya ng malaking gantimpala at nagtanong kung may nakakarinig sa kanya. Isinigaw niya na ang kanyang ate ay ang vice director ng Jianjiankang Conglomerate. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Suming kung ano ang nangyayari at naalala ang nangyari kanina. Sakto noong lulundag na ang mga goblin sa kanya at sumigaw siya, agad kumilos si Suming. Tinaga niya ang lahat ng goblin gamit ang sword control. Inilabas niya ang kanyang talim at nagpakawala ng isang idol slash. Habang naitataboy ang mga goblin, iniisip ni Suming na sinasamantala niya ang kahinaan nilang matakot sa liwanag. Napagtanto niya na ang enerhiyang lumalabas kapag binubunot ang espada sa isang ayato slash ay may malakas na bugso ng liwanag. Basta't hindi siya papatay ng kahit isang goblin, hindi niya kailangang tumakas, at higit sa lahat, hindi niya maaalarma ang iba pang goblin sa loob ng kuweba. Gaya ng inaasahan niya, hindi sila hinabol ng mga goblin. Ang babae, hindi na makatakbo pa, ay tumingin sa kanya nang may pasasalamat at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Jiang Yuanqing. Agad na naisip ni Suming na siya ang babae sa litratong nakita niya noon. Pagkatapos ay sinabi ni Jiang Yuanqing na hindi niya kailangang magpasalamat sa kanya. Sumagot si Suming na hindi rin kailangang magpasalamat sa kanya at napadaan lang siya. Nagmamadali siyang nagsabi na kapag nakalabas siya ng dungsyon, bibigyan niya ito ng malaking gantimpala at muling binanggit ang kanyang ate. Pinutol siya ni Suming at sinabi sa kanya na pag-usapan na lang nila yon kapag nakalabas siyang buhay. Nataranta siya at nagmakaawa sa kanya na huwag siyang iwan. Diretsong sumagot si Suming at sinabi sa kanya na huwag siyang sundan. Sinabi niya na nailigtas na niya ito minsan at sa kasalukuyang lakas nito, pababagalin lang siya. Sa sandaling iyon, sumulyap si Suming sa kanyang status interface at kinumpirma na tama nga ang lokasyon ng kayamanan. Hindi nagbago ang posisyon ng mga goblin. Inisip niya na kinumpirma ito ng presensya ni Jiang Yuanqing, ngunit itinuwid ang sarili at inisip na na-verify na niya ito ng mag-isa. Agad siyang nagpasyang hukayin ito. Nang lumitaw ang ball, inisip ni Suming na ang dungeon level na ito ay nagbibigay ng pinakamataas na silver quality random lottery chest. Plano niyang gamitin ang kanyang talentong sublimation of all things para mas mapabuti pa ang kalidad nito. Nanlalaki ang mga matang nanonood si Jiang Yuanqing at napasinghap sa pagkamangha. Nang magbukas ang ball, tuwang-tuwa siyang sumigaw na isa itong low-grade gold tier lottery chest. Ipinaliwanag niya na gaya ng pangalan nito, maaari itong random na maglabas ng mga high-level na item, skill book, o equipment na may napakataas na probabilidad. Halatang tuwang-tuwa siya, at si Suming ay nakaramdam din ng kaunting pananabik habang iniisip kung anong magandang item ang lalabas. Nang magsimula ang draw, isang notification ang lumitaw na nagsasabing nakuha niya ang Shadow Flow Set, Soul Healer Skill Scroll. Kumunot ang noo ni Suming at sinabing ito lang ang nakuha niya mula sa mga extra reward na pinaghirapan niya sa unang class change task. Sinabi niya na maganda naman talaga ang Shadow Stream Set, pero kinwestiyon niya kung ano ang ginagawa doon ng Platinum Grade Soul Healer Skill Scroll. Sinabi niya na lampas talaga ito sa kanyang inaasahan, ngunit hindi ito tugma sa kanyang propesyon. Nag-aalangan ang babae sa likod niya at sinabing baka dahil nandito siya. Nagtatakang nag-react si Suming at tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanyang awakened profession ay isang 7-star soul healer. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Suming ang nangyari pero halatang hindi siya masaya tungkol dito. Di nagtagal, isang notification ang lumitaw at nilinaw ang kalituhan. Sinasabi nito na sumali si Jiang Yuanqing sa kanyang team at si Suming ang naging team leader.
Sa ibang lugar, sa 9 oras na posisyon ng dungeon, maraming tao ang sunod-sunod na pinapatumba. Nag-update ang primary class change task interface na nagpapakitang ang pagpatumba sa mga player ay nasa 33 na sa 50. Mayabang na tumawa ang may gawa at sumigaw, sinasabing ang mahihina ay may isang landas lang, at iyon ay kamatayan, at susunod, sila na. Pagkatapos ay napunta ang kanyang tingin sa isang babae sa malapit. Si Jiao. Kasama niya ang kanyang skeleton warrior, at mukha siyang takot na takot. Alas negatibo 12:30 ng hapon, sumabog ang marahas na pagsabog habang nagsisimula ang isang matinding labanan. Nanatiling tahimik si Jiao, sinusubukang magtago mula sa halimaw na nakapatay na ng maraming manlalaro. Gayunpaman, naramdaman ng kaaway ang kanyang paggalaw. Takot na takot talaga siya. Biglang umatake ang lalaki sa kanyang direksyon at ininsulto siya, sinasabing para itong naglalaro ng agila na humuhuli ng sisiw. Napatalsik si Jiao paatras dahil sa atake. Pagkatapos ay mumisi ang lalaki at sinabing hindi niya talaga inaasahan na ang isang babaeng tulad niya ay makakatagal sa kanyang pangangaso ng ganito katagal. Sinabi niyang nagsayang ito ng medyo marami niyang oras, pero pinuri pa rin siya at sinabing para sa isang babae, mayroon talaga siyang kakayahan. Idinagdag niya na mukhang ang Xianjing Academy ay hindi pala puro basura. Nahihirapang tumayo si Jiao at kinwestiyon siya. Sinabi niya na ang kanyang uniforme ay malinaw na pag-aari ng isang estudyante mula sa Wuxing Academy ng Wuyang City at tinanong kung bakit siya pumunta sa kanilang novice dungeon para patayin ang mga inosenteng manlalaro. Tumawa ang lalaki at sumagot na walang espesyal na dahilan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang level 10 first class change task ay nagkataong nagbigay sa kanya ng layuning patumbahin ang 50 manlalaro. Sa ganoong gawain, hindi siya maaaring mag-killing spree sa dungeon ng sarili niyang lungsod. Kaya pinalipad niya ang kanyang pribadong maliit na eroplano papunta sa novice dungeon ng lugar na ito at pinatumba ang lahat ng nakasalamuha niya. Nagtapos siya sa pagsasabing kung may gustong manisi, dapat nilang sisihin ang Shenzhen Academy sa pagkakaroon ng pinakamaraming basurang estudyante sa lahat ng lungsod. Ngumisi siya at sinabing kung pipisilin mo ang isang tao, dapat mong piliin ang isang malambot na persimmon. Dahil doon, dumiretso siya ng takbo papunta kay Jiao. Sinubukan ni Jiao na lumaban muli, nagpatawag ng mas marami pang necromantic skeleton. Gayunpaman, kaswal lang silang sinuntok ng lalaki at tinaga ng isang hiwa. Ininsulto niya ito, sinasabing ang kanyang mga pangunahing laruang kalansay ay hindi kayang tumagal kahit isang atake mula sa kanya. Alam ni Jiao na tama siya, pero wala siyang pagpipilian kundi patuloy na gawin ang kanyang makakaya. Pagkatapos ay malamig na sinabi ng lalaki na sa pagkakataong ito, hindi na niya hahayaang makatakas pa. Sa isang talim na kulay dugo na lumilipad sa hangin, naglunsad siya ng isa pang direktang pag-atake sa kanya. Habang nakikita ni Jiao ang paparating na atake, takot na takot talaga siya. Bigla, isang hiwa ang pumasok mula sa gilid at pinatalsik ang kanyang atake. Natigilan ang lalaki, lumingon-lingon ng hindi makapaniwala at nagtanong kung sino yon. Napalingon din si Jiao sa gulat. Sa sandaling iyon, isang boses ang tumawag at sinabi kay classmate Jiao na sila na ang bahala sa kanya. Tinitigang mabuti ni Jiao at nakilala ang nagsasalita. Iyon ang kaklase na gustong makipag-team up kay Suming noon. Sa pagkakataong ito, dumating siya para tulungan siya. Alas negatibo 12 ng tanghali, isang notification ang lumitaw na nagsasabing na isumite na ang mga treasure fragment. Iniisip ni Suming na sa ganito, dapat nang ituring na kumpleto ang gawain. Agad itong kinumpirma ng notification na inanunsyo na ang primary class change task ay nakumpleto na at na-promote na siya sa kanyang unang class change bilang Sword God. Sinasabi nito na ang lahat ng attribute ay tumaas ng 1-0. Nagpatuloy ang notification, inanunsyo ang isang bagong talento, Origin Sword Body, at sinasabing napahusay ang mythical effect. Ang lakas, bilis, at kasanayan sa swordsmanship ay nadoble lahat. Iniisip ni Suming na sa tulong nito, mas may tiwala na siya ngayon na hamunin ang hidden boss ng dungeon. Hindi mapigilan ni Jiang Yunqing na mapabulala sa pagkamangha. Habang lumilingon si Suming, isa pang notification ang lumitaw na nagsasabing matagumpay na nagamit ang Soul Healer Skill Scroll. Tuwang-tuwa si Jiang Yunqing habang nagpapatuloy ang notification, inanunsyo na nakuha na ang skill na Soul Buff. Inilalarawan nito ang Soul Buff bilang isang platinum high-grade skill na may 0 proficiency sa 300,000. Kumukonsumo ito ng soul power para ma-activate, at kapag aktibo, ang experience points na nakukuha ng lahat sa team ay tumataas ng 200%. Nang makita ito, nagulat si Suming. Sabi niya hindi siya makapaniwala at ang pagtaas ng experience ng 200% ay katawa-tawa. Napagtanto niya na random niyang na-unlock ang isang absolute leveling god skill at inamin na ang swerte niya ay talagang kakaiba. Pagkatapos ng isang maikling paghinto, napabuntong hininga siya at sinabing dahil dito, nagbago na ang isip niya. Pinaalalahanan niya ito na kanina ay gusto nitong magpabuhat sa kanya sa novice dungeon at ngayon ay pumayag na siya. Natuwa si Jiang Yunqing at sinabing napakaganda niyan. Idinagdag niya na ang mga bayarang tulisan na kinuha ng kanyang ate ay hindi nakataka sa Goblin Cave, pero sa isang player na tulad niya na namumuno, tiyak na mas magiging ligtas. Napabuntong hininga si Suming sa kanyang isipan at naisip na hindi niya talaga gusto ang mga mayamang dalaga na gumagamit ng pera para gumawa ng mga shortcut. Gayunpaman, para sa kapakanan ng skill na yon, inamin niyang wala siyang magagawa.
Isang mensahe ang dumating para kay Suming. Naisip niya na mensahe yon ni Jiao. Kasabay nito, patuloy pa rin sa pag-atake ang kalaban sa lahat ng sumusubok na iligtas si Jiao. Masyado siyang malakas para kayanin ng sinuman doon. Ano man ang ibato sa kanya, basta na lang niya tinataga at pinapalo palayo ang lahat. Nanlibak ang lalaki at sinabing hindi niya inaasahan na may makakatagos sa kanyang skill. Halatang takot na takot si Jay. Sumigaw ang isa pang kasamahan at tinawag ang kanilang kapatid. Agad-agad, isang boses ang nag-anunsyo na isang skill ang na-activate, Blood Bleed Flying Stab. Dahil sa ataking iyon, mas marami pang tao ang napabagsak. Nanginginig si Jiao at sinabing napakalakas ng lalaking ito. Malungkot na sinabi ng team leader na bumagsak na ang lahat ng kanyang mga kasamahan. Hindi makapaniwala si Jiao at sinabing ang Woxing Academy ay walang naawaken na ganito kalakas. Sumagot ang leader na hindi marami ang may ganitong antas ng lakas. Sinabi niya na bago hamunin ang Novice Dongjun, nagsaliksik muna siya. May isang awaken na may napakalakas na kapangyarihan na gumagamit ng talim, ang baliw na henyo mula sa kalapit na Wuyang City, si Li Chuanguang. Mayroon siyang likas na isa 0-star talent at isang nakatagong propesyon na tinatawag na Bleed Maniac. Malamig silang tiningnan ni Li Chuanguang at sinabing silang dalawa na lang ang natitira. Nagreklamo siya na sinayang nila ang kanyang oras at sinabing ang kanyang progreso ay 35 pa lang sa 100. Naggalit ang mga ngipin ng leader at sinabing bilang isang range profession, wala siyang paraan para labanan ito kung hindi siya makakalikha ng distansya. Sinabi ni Jiao na ubos na ang kanyang mana at hindi na siya makapagpatawag pa ng mga espiritu para maging panakip. Tinanong ng leader si Jiao kung makakapaghintay pa sila ng backup. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang mensahe mula kay Suming. Umiling si Jiao at sinabing walang backup. Ngumisi si Li Chuanguang at sinabing mukhang sila'y lubos na nag-iisa at walang magawa. Idineklara niya na uunahin niyang patumbahin ang nakakainis na archer at dumiretso ng sugod sa leader. Bigla, isang boses ang apurahang tumawag sa pangalan ni Jiao at sinabihan si classmate Yan Jay na tumakbo. Sa halip, humakbang pasulong si Jiao at hinarap ang atake. Sinabi niyang pipigilan niya ito doon at sinabihan si EJ na tumakas. Malamig na tumawa si Li Chuanguang at sinabing masyado niyang tinataasan ang tingin sa sarili. Hinamak niya ito, sinasabing ang isang mahinang tulad niya ay walang karapatang magligtas ng iba. Ang boses na yon ay nakakapangilabot na pamilyar kay Jiao. Bigla, isang pulang kislap ang humiwa sa hangin, sinasalubong at pinupuksa ang bawat atake na ipinadala ni Li Chuanguang sa kanya. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Natigilan si Jiao at agad itong nakilala, si Suming. Habang humuhupa ang alikabok, nakatayo roon si Suming, sa wakas ay dumating na. Kalmado niyang sinabi na talagang may kakayahan siyang iligtas ang lahat. Sa sandaling iyon, malinaw na ipinakita ang naunang mensahe. Binalaan ni Jiao si Suming na may matinding panganib sa Siyam Oras area at talagang hindi siya dapat lumapit. Hindi niya inaasahan na may darating. Ang gusto lang niya ay hindi masaktan si Suming. Gayunpaman, nakarating na si Suming. Naaalala niya ang lahat ng ginawa ni Jiao para sa kanya. Naisip niya na sa kanyang nakaraang buhay, walang takot si Jiao sa panganib at sumugod para iligtas siya. Sa buhay na ito, muli siyang nakaharap sa panganib, ngunit inuuna pa rin niya ang pagprotekta sa iba. Kahit ngayon, pinapagalitan siya ni Jiao at sinabi na niya sa kanya na mapanganib ang lugar na ito. Tiningnan siya ni Suming at sinabihang huwag laging unahin ang pag-aalala sa iba. Sinabi niyang sa buhay na ito, poprotektahan niya ito ng maayos. Bigla, isang espada ang tumusok sa lupa sa tabi mismo ni Li Chuanguang. Kalmadong inanunsyo ni Suming, Sword Controller, Sword Control. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Li Chuanguang at sumigaw siya sa gulat, tinatanong kung siya ba yon. Sa sumunod na sandali, direktang inatake ni Suming ang kanyang ulo. Agad siyang nakilala ni Li Chuanguang at sumigaw na iyon ang isa 0-star Sword Controller. Malamig siyang tinawag ni Suming na redhead at muling tumaga, na nagpaatras kay Li Chuanguang. Tinanong niya kung siya ba ang nanakit kay Jiao. Nasaksihan ijayan ang lahat at napasigaw sa gulat na ang isa 0-star na si Suming ay hindi kapani-paniwalang malakas. Sinabi niya na kung magbibigay siya ng range support, baka may pagkakataon silang manalo. Bigla, naramdaman ni Ijayan na mabilis na bumabalik ang kanyang health. Natulala siya at nagtanong kung sino ang nagpapagaling sa kanila. Sumagot si Jiao na siya yon. Humakbang pasulong si Jiang Yunqing at nagpakilala, sinasabing kasamahan siya ni Suming. Ipinaliwanag niyang isa siyang soul healer at tutulong sa paggamot sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Ijayan at sinabing napakaganda na may healer sa team. Matapat na idinagdag ni Jiang Yunqing na hindi pa siya gaanong pamilyar sa paggamit ng kanyang healing skills at kailangan niya ng kaunting panahon para masanay. Kumunot ang noo ni Jiao at nagtanong kung bakit biglang may kasamahan si Suming gayong sinabi niyang hindi siya makikipag-team up sa kahit sino. Talagang nadismaya siya dahil gusto niyang siya mismo ang maging kasamahan nito. Humingi ng paumanhin si Ijin at sinabing sanay maging mabilis si Jiang Yunqing dahil mapanganib pa rin para kay Suming na labanan ang lalaking iyon ng mag-isa. Gayunpaman, sa kaibuturan, kakaibang hindi gaanong nag-aalala si Jian. Ikinagulat niya ito at bumulong siya sa pagkalito. Maingat ding nakinig si Jiao habang kalmadong sinasabi ni Jiang Yunqing na napakalakas ni Suming. Kasabay nito, lubusang dinomina ni Suming si Li Chuanguang. Ang tinaguriang baliw na henyo na naglalayong magpabagsak ng 50 manlalaro ay dinudurog na ngayon. Ang kanyang progreso ay malapit ng tuluyang huminto.
Lalong nagagalit at nalilito si Li Chengwang. Hindi niya maintindihan kung paanong si Suming, na dapat ay isang sword controller lang, ay may ganitong nakakatakot na mga teknike sa paggalaw. Puno siya ng pagkadismaya at hindi makapaniwala, hindi matanggap ang nangyayari sa kanyang harapan. Naghanda si Suming para sa isa pang serye ng atake, ngunit umatras ng ilang hakbang si Li Chengwang. Inamin niya na tulad ng inaasahan sa isang 0-star awaken, ang lakas ni Suming ay talagang lumampas sa kanyang mga inaasahan. Idineklara niya na ngayon, anuman ang mangyari, siya, si Li Chengwang, ang 0-star blade maniac na awakened mula sa Wuyang City, ay makikita kung sino ang mas malakas. Siya ba o ang 0-star sword controller mula sa mababang antas na Xinjiang Academy? Nang marinig ang pangalang iyon, agad itong nakilala ni Suming at sinabi ng malakas ang pangalan ni Li Chengwang. Sa kanyang isipan, naisip niyang narinig na niya ang tungkol sa lalaking ito. Sa kanyang nakaraang buhay, si Li Chengwang ay talagang isang sikat na tao. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makilala ito noon, kaya't ang hindi inaasahang pagkikita sa kanya ng maaga sa buhay na ito ay parang interesante. Sa tumitinding pananabik, sumugod si Suming at sinabing titingnan nila kung mas matalim ang kanyang espada o mas matigas ang talim ni Li Chengwang. Nagbanggaan silang dalawa, nagtama ang kanilang mga sandata habang nagsasalubong ang kanilang mga atake. Biglang nag-activate ng skill si Li Chengwang at sumigaw ng blood blade flying. Li Chengwang. Handa na, tinaga niya palayo ang bawat talim na paparating sa kanya. Gayunpaman, umisi si Li Chengwang at sinabing nahulog si Suming sa patibong. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Suming na nanigas ang kanyang katawan. Ang enerhiya ng talim mula sa blood blade flying ay ikinulong siya sa pwesto, hindi siya makagalaw. Nang makita ito, naniniwala si Li Chengwang na sa wakas ay nakuha na niya ang pagkakataon upang tapusin ang laban at kontrolin ang larangan ng digmaan. Ngunit pagkatapos, kalmadong tinipon ni Suming ang kanyang aura at inactivate ang sword control. Sumugod pasulong ang kanyang espada at agad na nawala ang pagkaparalisa. Sinabi ni Suming na siya naman ngayon at tinawag pabalik ang kanyang espada. Sa buong kontrol sa kanyang sandata, ipinagpatuloy ni Suming ang kanyang pag-atake. Tinatrato niya ang espada na parang isang lumilipad na jet, pinaikot ito at tumama mula sa likuran ni Li Chengwang. Tinanong niya kung paano balak ni Li Chengwang na humarang ng walang sandata. Sa pagkakataong ito, malinis na tumama ang atake. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Li Chengwang dahil hindi niya inaasahan ang resulta. Hawak pa rin ang kanyang talim, sumigaw siya na sa sandaling ito, wala ring sandata si Suming. Agad siyang sumugod, diretsong umatake kay Suming mula sa likuran. Gayunpaman, may iba nang inihanda si Suming. Inactivate niya ang Divine Shadow Step kasama ang Chaotic Shadow 5 Blades na nagbigay daan sa kanya na iwasan ang bawat paparating na attack. Nang makita ang biglaang bilis ni Suming, nagulat si Li Chengwang at inisip na sobra ang itinaas ng bilis ng kilos ni Suming. Kalmadong humingi ng paumanhin si Suming habang muli niyang pinaikot ang kanyang espada sa larangan ng digmaan bago ito bumaril pabalik kay Li Chengwang. Sabi niya, bumalik na ang kanyang espada. Sa ibang lugar, natapos magpagaling si Yanji at sumigaw na paparating na sila at sinabihan si Suming na magtiis. Ngunit habang papalapit si Yanji sa larangan ng digmaan, bigla siyang may napansing kakaiba. Habang nawawala ang usok, nakita niya ang mga anyo na nakatayo doon at natigilan sa gulat. Nagtataka siya kung tapos na ba ang laban. Mukhang si Suming na mismo ang tumapos sa lahat. Parehong natulala si Yanji at Jiao. Kasabay nito, nakaramdam sila ng pag-asa at sobrang kaligayahan. Sa wakas, nakikita na nila ang taong gusto nilang maging bayani. Agad na tumakbo si Jiao palapit kay Suming at tuwang-tuwang sinabi na napakalakas niya. Hindi rin makapaniwalang nagsalita si Yanji at nagtanong kung talaga bang natalo ni Suming ang ganoon kalakas na kalaban habang nagpapagaling sila. Bigla, isang mapanganib na aura ang lumitaw sa likuran ni Suming. Unang napansin ito ni Jiao at dali-daling sumigaw na mag-ingat siya sa likuran. Lumingon si Suming at nakita si Li Chengwang na naghahanda ng isa pang atake at ito ay mas matindi pa kaysa dati. Ngumisi si Li Chengwang at sinabing nagpakita ng butas si Suming. Sa sumunod na sandali, isang napakalakas na atake ang sumabog. May isang malubhang na sugatan. Gulat na nanonood sina Yanji at Jiao kasama si Jiang Yunqing. Ang nasaktan sa pagkakataong ito ay si Jiao. Sinigaw niya ang pangalan ni Suming. Bago pa man makakilos si Suming, inilabas ni Li Chengwang ang kanyang malakas na skill, ang Raging Rainforest Rapid Blade. Lahat ay sumigaw sa pag-aalala para kay Suming. Humalakhak si Li Chengwang at sinabing maligayang pagdating sa kanyang blade formation. Desperadong sinabi ni Jiao na ililigtas niya si Suming. Agad siyang pinigilan ni Yanji at sinabihang kumalma, nagbabala na ang pagpasok sa blade formation ay pagsasayang lang ng kanyang buhay. Ngunit nagpumigla si Jiao at sinabing kahit ikamatay pa niya, kailangan niyang iligtas si Suming. Sa sandaling iyon, isang kalmadong boses ang pumigil sa kanya. Sinabihan siya ni Suming na makinig kay Yanji. Mariin niyang sinabi na huwag siyang lalapit. Habang tinatamaan si Li Chengwang, sumigaw siya sa pagtataka at nagtanong kung paano ito posible. Sabi niya, tinamaan siya ni Suming ng napakaraming talim pero hindi pa rin siya natatalo. Kalmadong tumugon si Suming at nagtanong kung sigurado ba si Li Chengwang na natamaan siya nito. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Li Chengwang. Napagtanto niyang may mali at sumigaw na hindi nanggagaling doon ang boses, kinikilala na isa itong pamalit. Agad siyang gumalaw para baguhin ang kanyang posisyon.
Kaswal na sinabi ni Suming na sa wakas ay napansin din niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Suming na kahit gaano pa ito pag-isipan ni Li Chengwang, malamang na hindi niya inaasahan na ang isang ordinaryong sword controller na tulad niya ay magkakaroon ng ganitong skill. Inihayag niya ang Shadow Sword set na low-grade platinum na may 5 aktibong piraso. Ipinaliwanag niya ang mga epekto ng set. Ang Search of Darkness ay nagdudulot sa lahat ng sword techniques na magbigay ng karagdagang dark attribute damage pagkatapos isuot ang buong set, at ang damage na ito ay kayang lampasan ang physical defense. Ang set skill na Shadow Clone ay lumilikha ng isang peking anino bilang pananggalang. Kapag aktibo ang Shadow Clone at inatake, nagtitrigger ito ng karagdagang follow-up slash na katumbas ng 50% ng normal na attack damage. Tinapos ni Suming sa pagsasabing ito ang kanyang equipment set skill. Natulala si Li Chengwang at sinabing talagang walang makokolektang equipment sets sa Novice Donjon. Agad niyang napagtanto na mayroon lang isang paliwanag. Natapos na ni Suming ang Junior Profession Change Quest. Kalmadong kinumpirma ni Suming na tama ang hula niya at sinabing matagal na niyang natapos ang Junior Profession Change Quest. Ang revelasyong ito ay lubos na ikinagulat ni Li Chengwang. Hindi siya makapaniwala at sobrang nadidismaya. Sumigaw siya na mas nauna pa itong nagawa ni Suming kaysa sa kanya. Muling humiwa si Suming at malamig na sinabi sa kanya na wala nang natitirang pagpipilian. Hahayaan na lang ni Li Chengwang na matalo siya. Sa sandaling iyon, napansin ni Suming na may nahuhulog mula sa katawan ni Li Chengwang, at isang maliwanag na ilaw ang sumabog sa lahat ng dako. Agad itong nakilala ni Yanji at sumigaw na isa itong life-saving ornament. Si Li Chengwang, na nagulat, ay inulit ang mga salita ng may pagkalito. Ipinaliwanag ni Yanji na isa itong gamit na nagpapahintulot sa isang player na sa pilitang umalis sa dungeon sa isang emergency kapag inihagis sa isang critical na sandali. 2:00 ng hapon, sa loob ng control room, isang babaeng nagmumonitor ng mga screen ang biglang nagulat at sinabing may mali rankings ng mga manlalaro sa loob ng dungeon. Sumagot siya na hindi iyon. Ipinaliwanag niya na ipinapakita ng data feedback na maraming manlalaro ang namatay sa direksyon ng 9 oras ng dungeon sa pagitan ng 12 oras at 12 oras 30 minuto. Nagtanong ang prinsipal kung ano ang kakaiba doon, sinasabing marahil ay nakasagupa ng mahihirap na halimaw ang ilang squad. Umiling ang babae at sumagot na hindi eksakto iyon. Ipinaliwanag niya na ipinapakita ng data analysis na ang mga manlalarong iyon ay tinalo ng data ng player na hindi kabilang sa rehiyon ng lungsod. Nag-alala ang prinsipal at sinabing ang data ng player na hindi kabilang sa rehiyon ng lungsod ay nangangahulugang nanloloko na naman ang mga kalapit na lungsod. Na naman, inutusan niya silang isave ng maayos ang lahat ng data records. Sinabi niya na bawat Novice Donjon ng lungsod ay nag-uunahan na maklear ito. At bilang kulelat, ang Xinjiang Academy ay muling naging target ng pambubuli. Pagkatapos ay tinanong niya kung kumusta na ang progreso ng mga estudyante sa pag-clear ng dungeon. Sumagot ang babae na maganda ang progreso sa dungeon. Sinabi niya na karamihan sa mga teleportation zone ay nakuha na ng mga estudyante. Ipinapakita ng limitadong real-time dungeon footage na nakuha nila na ang ilang magagaling na manlalaro ay nag-organisa ng malalaking grupo at nagsimula ng harapin ang mga dungeon boss. Dagdag pa niya, ang kasalukuyang nangunguna ay walang iba kundi ang batang amo ng pamilyang Zhang, ang Beastar Magic Hammer Warrior, si Zhang Tang. Tumango ang prinsipal at sinabing inaasahan na ito dahil si Zhang Tang ay puno ng potensyal. Naalala niya na ilang oras lang ang nakalipas, level 6 pa lang si Zhang Tang sa leaderboard. Sinabi niya na ang final boss ng Novice Donjon ay level 12. Kaya't sa pamumuno ni Zhang Tang sa isang malaking puwersa, malamang na malapit na siyang mag-level 1-0. Umaasa siyang matatalo agad ni Zhang Tang ang boss at magbibigay ng karangalan sa akademya. Sumagot ang babae na kalalabas lang ng real-time ranking data analysis. Kinumpirma niya na tama ang hula ng prinsipal at sinabing si Zhang Tang ay level 9 na at malapit ng mag-level 1-0. Dagdag pa niya, kasalukuyan siyang tabla sa unang pwesto sa real-time leaderboard. Nagulat ang prinsipal at sinabing kung tabla siya sa una, ang isa pa ay siguradong si estudyanteng Yanji. Kinumpirma ito ng babae at sinabing. Pagkatapos ay idinagdag niya na ang pangalawa at pangatlong pwesto na malapit sa likuran ay parehong babaeng estudyante. Ang isa ay ang undead summoner na si Ji Yao sa level 7. At ang isa naman ay ang soul healer na si Jiang Yunqing sa level 8. Sinabi ng prinsipal na maging ang mga babaeng estudyante ay may potensyal na rin ngayon. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakita na ba nila si estudyanteng Suming. Sumagot ang babae na hindi lumalabas si estudyanteng Suming sa data sa itaas ng leaderboard. Kumunot ang noo ng prinsipal at sinabihan siyang hanapin ito, tinatanong kung anong level na si estudyanteng Suming ngayon. Nagulat ang babae at nagtanong kung gusto ba talaga niyang tingnan. Muling ginipit siya ng prinsipal at tinanong kung anong level na siya. Hindi makapaniwalang sumagot siya na si Suming ay nasa level 2. Hindi makapaniwala ang prinsipal. Malinaw na ipinapakita ng data na matapos makuha ni Suming ang first blood, hindi na muling tumaas ang kanyang level. 2:30 ng hapon, pabalik sa loob ng dungeon, lumitaw ang isang abiso na nagsasabing matagumpay na napatumba ang isang elite spark-toothed beast. Nakarating na si Suming sa level 14 na. Binati siya ng system at inanusyo na umakyat na siya sa level 14 na at na-unlock ang isang hidden set appearance.
Nagkomento si Jang Yunkin na sa loob lamang ng mahigit 2 oras ng pag-grind ng mga halimaw, umakyat na sila ng ilang level. Tuwang-tuwang idinagdag ni Jiao na level 1-0 na siya, at kaya na nilang labanan ang Dongchon boss. Sinabi niya na ang dahilan kung bakit sila mabilis na nag-level up ay dahil sa skill ni Jang Yunking na nagpapalakas ng experience. Masaya rin si Jang Yunking at sinabing natutuwa siyang nakatulong siya sa maraming tao. Idinagdag niya na dapat ay pasalamatan nila si Suming sa pagbibigay sa kanya ng ganito kagandang skill. Sumang-ayon si Jiao at sinabing sobrang lakas ng kanilang kasalukuyang squad. Binanggit niya na mayroon silang healing ni Yunking na nagpapalakas din ng experience, ang tumpak na long-range ES ni Yanji, at ang kanyang sariling summon Little Cuties para magbigay ng takip. Pagkatapos ay sinabi niya na ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pagkakaroon ng isang napakalakas na manlalaro tulad ni Suming na namumuno sa kanila. Mapagkumbabang sumagot si Suming at sinabing hindi na nila kailangang maging magalang dahil ito'y sarili nilang lakas at nakikisabay lang siya sa kanila. Nagulat si Jiao at nagtanong kung sarkastiko ba si Suming. Sinabi niya na kung hindi siya dumating para iligtas sila, pareho sanang namatay si Naxi at Yanxi sa ilalim ng talim ni Li Chengwang. Habang inaalala ang mga nakakatakot na sandaling iyon, idinagdag niya na si Suming ay sobrang galing at gwapo noong nilabanan niya si Li Chengwang noon. Sinabi niya na lubos siyang naniniwala na sa kanilang kasalukuyang kombinasyon, kung lalabanan nila ang Dongyeon boss ngayon, tiyak na madali nila itong matatapos. Sinang-ayunan ni Suming ang kanyang mga sinabi at sinabing tama siya, ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang target ay hindi ang ordinaryong Dongjeon boss. Ipinaliwanag niya na ang gusto niyang labanan ay ang mas malakas na hidden boss. Habang inilalabas niya ang isang susi, lumitaw ang isang abiso na nagsasabing isang item ang nakuha mula sa Elite Spark-Toothed Beast, ang Water Ripple K. Ipinaliwanag ng abiso na para mahanap ang hidden boss ng Novice Dongjeon, kailangan muna nilang sagutin ang 3 bugtong na ginagabayan ng data ng Dongjeon at kolektahin ang kaukulang 3 item. Inanunsyo nito ang unang bugtong na naglalarawan sa pilak na buwan sa dalampasigan, mga luntiang alon na humahati, at pulang baluti na natutulog sa gitna ng malamig na kalaliman. Ipinaliwanag ni Suming na ang trigger location ay kapag lumitaw ang pilak na buwan sa kalangitan. Sinabi niya na dahil walang Dongjeon weather system sa Novice Dongjeon, may isang lugar lamang kung saan natural na tumutubo ang mga halaman sa hugis ng isang buwan. Nagpatuloy siya, ipinapaliwanag na sa likod ng ibabaw ng lawa ay naroon ang eksaktong lokasyon ng nakatabong kayamanan. Inilarawan niya kung paano nagiging hamog ang tubig sa lawa gamit ang mga talulot ng iris bilang gabay at nasa ilalim ng lumubog na buhangin, pinapanatili ng baluti ang lumang kasunduan. Sa pagbabalik tanaw, idinagdag ni Suming na mula nang pumasok siya sa Dongjeon, agad niyang kinuha ang trigger item, ang bulaklak ng iris, mula sa lugar ng mga ape monster. Sinabi niya na kalaunan ay pinagsama niya ito sa Water Ripple K na tumutugma sa 2 bugtong. Inilalarawan ng 3 bugtong ang paghawak sa isang susing may disenyo ng bituin para masalamin sa ilalim ng lawa na may 9 na alon na umiikot sa batuhan at ang gabi ay nagpapahinga ng ulo sa kanyang espada habang naghihintay ng liwanag na sisira sa malabong alon. Matapos pagsama-samahin ang lahat at gumawa ng ilang huling pagsasaayos, kinumpirma ni Suming na gumana ito. Namamanghang nagtanong si Jiao kung paano niya nalutas ang mga bugtong ng napakabilis. Sa sandaling iyon, napansin ng lahat ang isang ipo-ipo na nabubuo sa lawa. Isang boses ang umalingaw-ngaw na nagsasabing sa pamamagitan ng panunumpa at liwanag ng bituin, kumpleto na ang pagpapatawag. Mula sa lawa, isang madilim na nilalang na may nagliliwanag na pulang mata ang dahan-dahang lumitaw, naglalabas ng panganib at handang magpakawala ng kabuluhan. Kung ayaw mong makaligtaan ang susunod na mangyayari, mag-subscribe na at i-on ang lahat ng mga notification.